Tumabi kayong lahat at huminto. Gutom na ako. Pumunta tayo sa tabi ng kalsada at kumain ng kahit ano. Hindi na kailangang pumunta kahit saan. Opo. Uy, heto ang inihaw na tupa. Ito ang tunay na inihaw na tupa. Bigyan mo ako ng kaunting karne. Sige po, sandali lang. Heto na po ang inihaw na karne ninyo. Enjoy po. Salamat. Kuya Hairu, bigyan mo ako ng isang plato ng karne. Opo, nandyan na, Kuya Hairu. Mag-isa ka lang ba, maganda? Nakakabagot naman kung mag-isa ka lang. Uminom ka muna kasama namin. Lumayas ka. Nakita mo na, nakakatuwa siya. Uminom ka ng isang bote ng beer. Bibigyan kita ng 1,000 yuan, ano sa tingin mo? Lumayas ka. Hindi mo ba narinig? Binibigyan ka ng pera ng aming Kuya Hairu para uminom ka. Hindi mo ba siya iginagalang? Iinom ka ba o hindi? Magbigay ka ng isang malinaw na sagot. Ulitin ko, lumayas ka. Hindi ako inom. Kung gayon, walang inom. Kung gayon, walang inom. Kuya Hairu, tumabi ka. Isang grupo ng mga siga, hindi man lang ako makakain ng maayos. Huwag kang maghanap ng gulo, babaeng ito. Hindi mo ba alam kung sino ako? Hawakan niyo siya para sa akin. Paglalaruan ko siya ng husto. Kayo, huwag kayong lumapit. Ano ang nangyayari dito? Kuya Long, ang babaeng ito, hinampas niya ako ng bote sa ulo. Tingnan mo, walang kwenta. Hindi mo man lang makaya ang isang babae. Turuan mo ng leksyon ang mga walang kwentang tauhan mo. May iba pa akong gagawin. Aalis na ako. Pinayagan ba kitang umalis? Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad ngayon, walang makakaalis. Linawin mo, siya ang unang nang asar sa akin. Bigyan mo ako ng dahilan. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Kailangan pa ba ng dahilan para paluhurin ka at paghingiin ng tawad? Naku, miss. Ang taong nakakaalam ng sitwasyon ay isang matalinong tao. Ito ang sikat sa Jingbei. Kuya Long, alam mo ba kung sino ang boss niya? Siya ang tinatawag na hari ng Jingbei. Lord Kiao. Hindi natin siya kayang banggain. Talaga, kung gayon, igagalang ko si Lord Kiao. Humingi ka ng tawad sa akin. At kalimutan na natin ang nangyari ngayon. Ano? Bakit hindi ka marunong makisama? Dapat sana ay luluhod ka at hihingi ng tawad ngayon. Papalayain sana kita. Buwisit, ang lakas ng loob mong tawagin ang pangalan ni Lord Kiao. Kahit dumating pa siksuguanghan ngayon, hindi ka niya maililigtas. Sinasabi ko sa iyo. Talaga. Hahaha, dito sa Jingbei. Gusto mo pa bang tumawag ng tao? Lord Kiao. Sa tabi ng inihawan. Pumunta ka dito ngayon din. Ang lakas ng loob ng babaeng ito na tawagan si Lord Kiao. Talagang nakakatawa kayo. Alam mo ba kung sino si Lord Kiao? Isang hamak na bata na tulad mo. Karapat dapat bang humawak sa paa ni Lord Kiao? Hahaha. Ang iyong Lord Kiao ay lilitaw na ngayon. Mga kapatid, sabi niya si Lord Kiao ay tatayo sa harap ko. Bata ka. Talagang hindi ka marunong makisama. Kuya Shanke, bilisan mo. Patayin mo na siya ngayon din. Sige, banat. Ipakita sa kanya kung sino ang boss. Lord Kiao,
Bakit po kayo nandito? Tatanungin kita, ano ang ginagawa mo? Ang batang ito, sinaktan ang ating mga kapatid, at naglakas loob pang tawagin ang iyong pangalan. Pero huwag po kayong mag-alala, ako na po ang bahala sa kanya ngayon. Lord Kiao, ang lakas ng loob mo. Lord Kiao, ito ba ang iyong mga tauhan? Patawad po, hindi ko sila naturuan ng maayos. Panginoon, parusahan niyo po ako. Ha! Lord Kiao, ano po ang tawag niyo sa kanya? Humingi ka ng tawad sa Panginoon ngayon din. Panginoon, nagkamali po ako. Pakiusap, palampasin niyo po ang buhay ko. Lord Kiao. Ang mga basurang ito, palayasin mo sila sa Jingbei para sa akin. Bukod pa rito, hindi na dapat maulit ang ganitong pangyayari. Kung hindi, ikaw rin ay aalis kasama nila. Opo, Panginoon. Panginoon, Lord Kiao, patawarin niyo po ako kahit ngayon lang. Ang dami mo pang sinasabi. Putulin ang isang braso niya. Hello, asawa ko. Pasensya na, kanina kasi. Ano ba ang ginagawa mo? Ngayon ang family gathering natin. Bakit wala ka pa? Huwag ka nang magsalita. Sa loob ng 10 minuto, dapat nandito ka na. Panginoon, kailangan niyo po ba ng tulong ko? Problema ng pamilya ko, paano ka makakatulong? Nabalitaan ko po, hindi po maganda ang pagtrato sa inyo sa pamilya Xi. Nagsakripisyo po kayo ng malaki para sa pamilya Xi. Ang Xiyo Chen na iyon, Lord Kiao. Buhay ko ito. May karapatan ka bang makialam? Opo, Panginoon. Asawa ko, ako. Saan ka ba galing, ha? Bakit ngayon ka lang? Hindi mo ba alam kung anong okasyon ngayon? Kanina kasi may ginagawa lang ako. Pasensya na, asawa ko. Anong silbi ng paghingi mo ng tawad? Pumasok ka na. Tatay, nanay, tito. Pasensya na po, nahuli po ako. May mukha ka pang iharap dito. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang itsura mong iyan. Siguradong naghanda ka ng regalo para sa kaarawan ni nanay, di ba? Ek, ilabas mo na. Anong mamahaling regalo ang inihanda mo para kay nanay? Ano pa bang aasahan ko sa kanya? Kung ganoon, baka pati baboy marunong umakyat ng puno. Ang pagpapakasal sa manugang na ito ay talagang malas. Malas na malas. Ako po, tama na. Huwag ka nang tumayo dyan, maupo ka na. Ma, ito po ang gintong pulseras na binili ko para sa inyo. Tingnan niyo po kung gusto niyo. Ang anak ko talaga ang pinakamabait. Sayang nga lang at nakakuha ka ng ganitong manugang. Talagang pinapahirapan ka niya. Xiyo Chen, may sasabihin ka ba? Guyong Si, nakikita kong nagre-rebelde ka na. Pa, ma, ilang minuto lang po akong nahuli. Kailangan niyo po ba talaga akong hiyain ng ganito? Yo Chen, malinaw na napag-usapan na natin ang tungkol sa regalong ito. Ako ang bumili nito para kay mama. Bakit hindi mo sinabi? Guyong Si, nandito ang mga nakatatanda sa iyo. Ikaw pa ba ang may ganang sumigaw? Yo Chen, ito ang asawang pinili mo. Talagang walang galang. Kahit manugang ako ng pamilya Xi, hindi ako mas mababa sa inyo. Hindi rin ako alipin na pwede ninyong sigawan kung kailan nyo gusto. Sa paningin ko, ikaw ay isang hamak na alipin na mas mababa pa sa amin. Walang kwenta, ano ngayon? Nagsalita lang ng kaunti, nagmamalaki na. Kaya hiwalayan mo na ang anak ko. Ano? Hiwalayan? Kung umabot na sa ganito ang usapan, hindi na natin kailangang magtago pa. Tawagin niyo si Jiang Xuero dito. Kanina pa po ako nakikinig sa labas. Itong si Guyong Si, talagang walang galang sa mga nakatatanda. Sino ka? Ito si Jiang Xuero. Si Jiang Xuero ang anak na babae ng Jiang Group. Hindi lang siya mayaman, kundi matalino at maganda pa. Kaya, ano ang ginagawa niya dito? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang papeles ng diborsyo ninyo ng anak kong si Yo Chen ay handa na. Pirmahan mo na ito ngayon din. Papeles ng diborsyo. Si Yo Chen, balak mo ba akong hiwalayan?
Huwag mo nang tanungin ang kapatid ko. Ito ang desisyon ng buong pamilya Xi. Si Chen, ikaw ang tinatanong ko. Balak mo ba talaga akong hiwalayan? Ano ba ang inirereklamo mo? Gusto kitang hiwalayan, ano ngayon? Sa nakalipas na 2 taon, marami akong isinakripisyo para sa iyo. Tapos ngayon gusto mo akong hiwalayan. Ano ba ang isinakripisyo mo? Ginawa mo lang naman ang dapat gawin ng isang asawa. Anak, bakit ka pa nakikipagtalo sa kanya? Maghihiwalay din naman kayo. Ano ba ang pinagmulan niya? Nababagay ba siya sa pamilya Xi natin? Siya ay si Jiang Xueru, ang anak na babae ng Jiang Group. Kumpara sa kanya, langit at lupa ang pagitan ninyo. Kaya nandito siya para palitan ako, tama ba? Para palitan ka. Ano ang magagawa mo? Kapag pinakasalan ako ni Chen, matutulungan siya ng pamilya Jiang namin na makakuha ng malaking kontrata sa hari ng Jingbei Lord Qiao para mas lalong umunlad ang pamilya Xi. Ikaw, ano ang maibibigay mo kay Chen? Ano ang sinabi mo? Lord Qiao. Si Lord Qiao. Ano ngayon? Ang tatay ko ang kanang kamay ni Lord Qiao. Kung gusto ng pamilya Xi na makipagtulungan kay Lord Qiao, kailangan nila ang tulong ng pamilya namin. Xi Chen, ito ba ang dahilan kung bakit mo ako hihiwalayan? Anong dahilan? Mahalaga pa ba? Pirmahan mo na ang divorce paper. Kahit magkano ang gusto mong kompensasyon, ibibigay ko sa'yo. Akala mo ba? Kapag hiniwalayan mo ako, at pinakasalan ang babaeng ito, makikipagtulungan na sa inyo si Lord Qiao. Pagkalipas ng 3 araw, ay ang signing ceremony sa pagitan ng pamilya Xi namin at ni Lord Qiao. Nangyari na ang nangyari, wala ka nang magagawa. Ikaw, mas mabuting bilisan mo. Pirmahan mo na itong divorce paper. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Signing ceremony kasama si Lord Qiao. Bakit hindi niya inireport sa akin ito? Guyong Xi, may sakit ka ba? Ang signing ceremony ni Lord Qiao, bakit kailangang i-report sa'yo? Sino ka ba sa akala mo, ha? Tama, kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Huwag kang mag-ilusyon dito at gawing katatawanan ang sarili mo. Mabuti, napakamabuti. Naniniwala ba kayo na sa isang tawag ko lang? Mapapapunta ko si Lord Qiao dito para lumuhod sa harap ko. Tama na, Guyong Xi. Alam kong malaking dagok sa'yo ang hiwalayan natin. Pero ito na ang tadhana. Kailangan mong tanggapin ang kapalaran mo. Naiintindihan mo ba? Baliw. Talagang baliw. Hindi ba gusto mong tawagan si Lord Qiao? Tawagan mo na ngayon. Hindi ba gusto mong papuntahin si Lord Qiao dito para lumuhod at magmakaawa sa'yo? Kung may numero ka lang ni Lord Qiao, luluhod ako at yuyuko ng 100 beses sa'yo. Ibibigay ko pa ang buhay ko sa'yo kung gusto mo. Nakakatawa talaga. Panginoon, Lord Qiao. Panginoon, ano po ang kailangan nyo? Pagkalipas ng 3 araw, ay ang signing ceremony niyo ng pamilya Xi, tama ba? Opo, i-report ko na po sana sa inyo. Wala naman, nagtatanong lang. Guyong Xi, kumusta ang tawag mo? Si Lord Qiao ba yun? Kailan daw siya pupunta para lumuhod at magmakaawa sa'yo, ha? Bigla akong nagbago ng isip. Kung ganoon, pagkalipas ng 3 araw, sa mismong signing ceremony, sisingilin ko kayong lahat. Naku, bakit nagbago ka ng isip? Kanina lang ang tapang-tapang mo. Sabi mo paluluhurin mo si Lord Qiao. Sa tingin ko sa kanya, masyado siyang na-stress kaya nagka-delusion na. Kunin mo itong pera at magpatingin ka sa doktor. CJ, Xi Chen. Sa loob ng 2 taon, nag-alaga pala ako ng ahas sa aking bakuran. Hindi ko inaasahan. Sayang lang ang pagiging totoo ko sa'yo. Ano nang binubulong-bulong mo dyan? Kung magsasalita ka pa ng ganyan, huwag mo akong sisihin kung hindi ako maging mabait. Heto ang divorce paper. Pirmahan mo na. Sige, pipirmahan ko. Pipirmahan ko na ngayon. Ganyan dapat. Ang marunong bumasa ng sitwasyon ay ang tunay na matalino. Ngayong mayroon na tayong kasunduan. Ikaw at ang anak kong si Chen. Wala na kayong anumang ugnayan pa. Umalis ka na ngayon din. Tandaan niyo ng mabuti ang mga mukha niyo ngayon. Pagkatapos ng 3 araw, iiyak kayo at magmamakaawa sa akin. Ang isang babaeng katulad mo, sino ka ba sa akala mo? Naniniwala ka bang kaya kitang gawin na walang lugar dito sa Jingbei? Kailangan mong pumasok sa bahay aliwan para mabuhay. Ikaw ay mula sa pamilya Jiang, tama ba? Sige, pagkatapos ng 3 araw,
Ang pamilya Jiang at pamilya Xi ay hindi naiiral. Subukan mong sabihin ulit yan. Naniniwala ka bang babasagin ko ang bibig mo? Jiang Xueru, huwag mo nang patulan ang ganitong klaseng tao. Guyong Xi, umalis ka na. Tingnan lang natin. Hindi ko alam kung anong klaseng tao siya. Kung hindi lang siya nakakaawa, sira na sana ang mukha niya sa akin. Miss Jiang Xueru, kumalma ka po. Hindi talaga worth it na magalit sa ganitong tao. Hintayin nating makasama si Lord Kiao. Pagkatapos mapirmahan ang kontrata, maghahanda tayo para sa kasal niyo ni Yuchen. Kayong dalawa ang talagang bagay sa isa't isa. Isang perpektong Perez. Tama, sa tingin ko kay Miss Jiang Xueru. Mas maganda siyang tingnan kaysa sa babaeng yon. Ang mga babae, kailangan may mataas na katayuan para magkaroon ng klase. Ang ganyang klaseng babae, hanggang probinsya na lang talaga. Tama ba ako, si Yuchen? Lord Kiao, pumunta ka agad sa akin. Ye Feng, may nangyari kay Miss Gu. Sabihin mo, pinalayas siya ng pamilya Xi. At nakapirma na ng divorce papers kay Xi Yuchen. Hindi ko inaasahan na ganito ang kahihinatnan niya. 2 taon na ang nakalipas ng malaman mo. Si Guyong Xi, ang nagligtas sa buhay mo noong bata ka pa, ay nagpakasal kay Xi Yuchen. Lihim mo siyang sinundan sa loob ng 2 taon, dahil natatakot kang hindi maging maayos ang buhay niya. Ye Feng, gusto mo ba siya? Noong una, gusto ko lang magbayad ng utang na loob. Hanggang 2 taon na ang nakalipas, nang una ko siyang makita ulit, na-realize kong gusto ko na siya. Bakit hindi mo siya pinuntahan? Pero, hindi ko naisip na guluhin ang buhay niya. Basta maging maayos lang siya, sapat na. Pero kung may mang-aapi sa kanya, hindi ko palalampasin yon. Pagkatapos ng 3 araw, ang pamilya Xi, sa tulong ng ama ni Jiang Xueru, ay pipirma ng malaking kontrata kay Lord Kiao. Gagawa sila ng malaking seremonya sa Jingbi Hotel. Kung ganoon, sa mismong seremonya, ipaghiganti mo si Yongxi. Ayusin mo na. Opo. Panginoon, ang pakikipagtulungan sa pamilya Xi ay dahil masyado akong nag-isip ng simple. Kung hindi po kayo nasisiyahan, maaari ko po itong kanselahin agad. Hindi, gusto kong mapahiya sila sa harap ng maraming tao. Dadalo ako sa seremonya pagkatapos ng 3 araw. Pero, gusto kong makita ng sarili kong mga mata na mawala ng mukha ang pamilya Jiang at pamilya Xi. Walang problema po, aayusin ko po agad. Guyong Xi. Guyong Xi, anong ginagawa mo rito? Lugar ba ito na pwede mong puntahan? Hindi ba masayang araw ng pamilya niyo ngayon? Pumunta talaga ako para bumati. Ano namang babatiin mo? Anong kinalaman mo sa masayang okasyon ng pamilya namin? Alam ko na. Siguradong may masama siyang balak. Sinasadya niyang manggulo. Guyong Xi, pwede bang magising ka sa katotohanan? Hiwalay na kayo ng kapatid ko. Sinisira mo lang ang sarili mong reputasyon sa ginagawa mo. Saang banda mo nakitang naghahabol ako kay Xi Yuchen? Ang walang kwentang lalaking iyon. Anong karapatan niya para habulin ko? Ano bang pinagsasasabi mo? Sino ang tinatawag mong walang kwenta? Mukhang sawa ka na sa buhay mo ah. Guyong Xi. Ang okasyon ngayon. Mga bigating tao lang sa Jingbi ang pwedeng dumalo. Wala kang imbitasyon. Kahit gusto mong pumasok, hindi ka makakapasok. Paano mo na lamang wala akong imbitasyon? Akala mo ba palengke ito? Na kahit sino na lang pwedeng pumasok. Kung hindi ka kabilang sa mga maharlika ng Jingbi, hindi ka namin bibigyan ng imbitasyon. At saka, kahit magbigay man kami, hindi namin ibibigay sa uri ng taong katulad mo. Anong karapatan mong dumalo sa seremonya namin? Imbitasyon, makapasok man ako o hindi. Wala kayong pakialam. Pwede bang magising ka sa katotohanan? Nung nakaraan, pinahiya mo na ang sarili mo. Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin nadadala? Ang isang hamak na tulad mo. Sa ganitong klaseng marangyang piging, tingin mo ba makakapasok ka? Nananaginip ng gising. Ikaw, malalaman niyo rin mamaya. Ang babaeng ito, feeling niya kung sino siyang mataas. Anong sinabi mo? Sabi ko isa kang walang kwentang babae, bawal ba? Ano ngayon? Sasabihin ko pa rin na isa kang walang kwentang babae. Binibigyan na nga kita ng mukha eh. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Guyong Xi, ang kapal ng mukha mo.
Ang lakas ng loob mong saktan ang nanay ko. Gusto mo na bang mamatay? Sumusobra ka na talaga. 太过分了！ Paano mo nagawa yon? Nagre-rebelde ka na talaga. 是反了天了！ Hindi pwede to. Tatawagan ko ngayon ang anak ko. 儿子打电话。 Para turuan ka ng leksyon. Ma, huwag kang magpadala sa babaeng yan. Wala siyang pakialam dahil wala naman siyang mawawala. Huwag na nating palakihin ang gulo. Baka makaapekto pa sa seremonya natin ngayon. Tama ang babaeng ito. 小女人， Gusto mo akong galitin. Tatandaan ko ang sampal na to. Pagkatapos ng piging, kahit saan pa yan, ibabalik ko sa'yo ng 10 beses, hanggang sa mamaga ang mukha mo. CJ, hihintayin ko. Tingnan natin kung paano mo ibabalik ng 10 beses. Guyongxi, maghintay ka lang. Guyongxi, maghintay ka lang. Tayo na. Congratulations. Ang makapirma ng kontrata kay Lord Kiao ay talagang napakagandang balita. Salamat din sa aking mapapangasawa, si Miss Jiang Sueru. Kaya kami nakakonekta kay Lord Kiao. Yochen at Miss Wu, bagay na bagay talaga kayo. Masyado naman kayong magalang, President Liu. Ma, pa, bakit ngayon lang kayo? Huwag mo nang itanong. Alam mo ba kung sino ang nakita namin sa labas ng hotel? Sino po? Sino po iyan? Siyempre ang walang kwentang Guyongxi na iyon. Hindi lang niya tayo hinya, kundi sinaktan pa niya si Mama. Ano? Ang Guyongxi na iyon, nangahas manakit ng tao. Talagang wala na siyang kinikilalang batas. Nasaan na siya? Pupuntahan ko siya at tuturuan ng leksyon ngayon din. Nako, anak, huwag kang umalis. Tama si Kiki. Baka sinasadya niyang guluhin ang mahalagang signing ceremony natin. Gulihin ang signing ceremony. 我们 Hindi tayo pwedeng mahulog sa patibong niya. Wala siyang invitation card. Kaya na-stranded siya sa labas ng hotel ngayon. Hintayin nating matapos ang signing ceremony. Saka natin siya harapin. Ang baliw na babaeng ito. Talagang walang hiya. Iyan nandyan na siya. Guyongxi, ang lakas talaga ng loob mo. Para saktan ang nanay ko. Ang mga taong tulad niya ay dapat lang saktan. Ikaw na babae ka, may invitation card ka ba? Paano nakapasok dito si Miss Jiang? Lumayas ka na rito. Sinabi ko na, kung may invitation card man ako o wala na kayong pakialam doon. Kayo ba ang may karapatan na mag-utos-utos sa akin? Wala pa talaga akong nakitang babaeng tulad mo. Hindi ka na kailangan ng lalaki mo. Kaya tumakbo ka rito para magpakita ng nakakadiring ugali. Talagang walang hiya. Ano ka naman? Alam mo namang may asawa na ang tao. Pero gumagawa ka pa rin ng kalaswaan. Hindi ka labisan na tawagin kang kabit. Sino ang tinatawag mong kabit? Nagsasabi lang ako ng totoo. Bago pa kami maghiwalay, inakit mo na ang asawa ko. Kung hindi ka kabit, ano ka? Guyongxi, mukhang gusto mo na talagang mamatay. 是想找死！ Guyongxi, alam mo ba kung sino si Miss Wu? Isang basurang itinapon ng pamilya namin na tulad mo. Paano mo nagawang hiyain si Miss Wu ng ganyan? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag binangga mo ang pamilya Jiang? Kung ano ang magiging kahihinatnan mo? Sinasabi ko lang ang totoo. Kung sino talaga ang walang hiya. Malinaw na malinaw. Tama na, Guyongxi. Kung gusto mong gamitin ang paraang ito para sirain ang signing ceremony namin, nagkakamali ka ng malaki. Habang wala pa si Lord Kiao, umalis ka na ngayon at may pag-asa ka pang mabuhay. Paano kung dumating si Lord Kiao? Ano ang magagawa niya sa akin? Talagang hindi mo alam kung ano ang buhay at kamatayan. Sino ang walang galang kay Lord 这 Kiao? 么无理啊！ O hindi ba't ito ang sikat na tao? Nandito na ba si Director Wu? Papa, sa wakas dumating ka 我 rin. 来了， Inaapi ako ni Guyongxi. Sino ang nangahas na apihin ang anak kong si Jiang Qingqi? Siya po. Minura niya ako. 放我！ Ang lakas talaga ng loob mo. Hindi mo ba alam na anak ko siya? Ano kung anak mo siya? Naging kabit na nga, bawal pa bang sabihin ng iba? Ano ang sinabi mo? Patay, ginalit niya si Director Wu ngayon. Tapos na ang maliligayang araw niya. Ang anak mo ay lumalabas para maging kabit. Siguro naman alam mo iyon, hindi ba? Ang hindi minamahal ang siyang tunay na kabit. Papa, kami ni Yuchen ay tunay na nagmamahalan. Parating na si Lord Kiao. Ayokong mag-aksaya ng oras sa iyo rito. Pero sasabihin ko sa iyo, tapos na ang masasayang araw mo simula ngayon. Guyongxi, narinig mo ba? Hindi ko alam kung talagang tanga ka o nagtatanga-tangahan lang. Ang ilang salita mo ay ginalit na ang sikat na Direktor Jiang ng Jingbei. Paano ka pa magkakaroon ng magandang buhay sa hinaharap? Dahil umabot na sa ganito, lumabas ka na. Huwag ka nang magpatawa rito. Wala pa si Lord Kiao. Paano ako aalis? Sino ka ba sa akala mo para tawagin ng direkta ang pangalan ni Lord Kiao? Talagang baliw ang babaeng ito. Ang lakas ng loob niyang sabihin na kaya niyang paluhurin si Lord Kiao sa harap niya.
Talagang napakayabang. Si Yo Chen, siya ang dati mong asawa, tama. Direktor Wu, opo, dati ko siyang asawa. Ngayon, ay ang seremonya ng pagpirma ng pamilya si ninyo at ni Lord Kiao. Nanggugulo siya rito. Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ni Lord Kiao? Guyongxi, umalis ka na. Ayokong mapahiya. Si Yo Chen. Tingnan mo ang duwag mong itsura. Upo ako rito. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na galawin ako. Guyongxi, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung ano ang kinakatawan ng upuang ito? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pag-upo mo rito? Ang lakas ng loob mong umupo sa pwesto ni Lord Kiao. Tingin ko baliw ka na. Kahit dumating pa ang Jade Emperor ngayon, hindi ka rin maililigtas. Sinabi ko nang upo ako rito. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na galawin ako. Guyongxi, gusto mo bang mamatay? Huwag mong idamay ang pamilyaksi namin. Bumaba ka na dyan. Ito ay malaking kawalang galang kay Lord Kiao. Tingnan ninyo ang takot na itsura ng bawat isa sa inyo. Isang Lord Kiao lang, tinakot na kayo ng ganito. Talagang, walang hiya. Baliw ka. Paulit-ulit kang walang galang kay Lord Kiao. Hindi na ito mapapalampas, si Yo Chen. Palayasin mo na siya. Gusto niyo bang subukan? Hintayin ninyong pumunta rito si Lord Kiao. Tingnan natin kung maglalakas loob siyang palayasin ako. Guyongxi, bumaba ka na. Kung hindi, wag mo akong sisihin kung hindi ako maging magalang. Sinabi ko nang upo ako rito. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na hindi maging magalang sa akin. Mga tao, palayasin siya para sa akin. Tigil! Sino ka? Ang panganay na anak ng pamilya Lin. Bakit siya nandito? Pamilya Lin. Ito ba ang nangungunang pamilya sa Fengsheng? Pamilya Lin. Talaga bang si Yang Master Lin ito? Nakita ko na siya sa Giye dati. Talagang kakaiba ang aura niya. Maligayang pagdating, Yang Master Lin. Pasensya na po at hindi ko kayo nasalubong, patawad po. Salamat sa pagdalo, Yang Master Lin. Ang seremonya ng pagpirma sa pagitan ni Lord Kiao at ng pamilyaksi ninyo ay napakasaya. Yang Master Lin, maghintay po kayo sandali. Hayaan niyo muna akong asikasuhin ang baliw na babaeng ito at paupuin ko kayo sa itaas, Yang Master Lin. Sinong tinatawag mong baliw? Siyempre, itong walang kwentang ito na hindi alam ang lugar niya. Binubuka ang bibig para insultuhin kami. Ang lakas pa ng loob na umupo sa pwesto ni Lord Kiao. Iniisip na mas mataas pa siya kay Lord Kiao. Talagang walang hiya. Itong kahiyahiyang guyongxi na ito. Sampalin ang bibig. Bakit mo ako sinaktan? Ang yabang mong magsalita, dapat lang sa'yo yan. Master Lin, ito ang anak kong si Jiang Xueru. Sinaktan mo siya ng walang pakundangan. Wala ka bang respeto sa akin? Anong mukha ang ihaharap mo? Ang amo mo ay si Lord Kiao. Kahit siya ay kailangang magbigay galang sa akin. Ang lakas ng loob mong magmalaki sa akin. Sino ka ba sa akala mo? Makinig kayong mabuti, si Guyongxi na nasa harapan nyo ay ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, si Lin Yifeng. Siya ang nagligtas ng buhay ko. Kung babastusin nyo siya ngayon, para nyo na ring binasto si Lin Yifeng. Tagapagligtas. Pero hindi kita kilala. Yongxi, hindi mo ako nakikilala. Pero hindi kita makakalimutan. Noong taong iyon, tinugis ang pamilya Lin at marami ang namatay. Nasa bingit ng kamatayan ang buhay ko. Hanggang sa bigla kang dumating at iniligtas ako mula sa kamatayan. Mula noon, muling bumangon ang pamilya Lin. Kaya, hindi ka lang tagapagligtas ng buhay ko, kundi ang pinakamahalagang tao sa akin. Huwag kang tumakbo, huwag kang tumakbo. Buwisit. Talaga ba? Bakit wala akong maalala? Yongxi, 我找 10 taon kitang hinanap.
2 taon na ang nakalipas nang malaman kong nagpakasal ka kay Xiao Chen. Palihim kong tinulungan ang pamilya Xi para protektahan ka. Ako mismo ang nag-angat sa pamilya Xi mula sa pagbagsak. Hanggang sa marating nila ang kinalalagyan nila ngayon. Pero ang lakas ng loob nilang palayasin ka. Mga walang utang na loob. Ang pinakamahalagang tao sa akin, si Lin Yifeng, ay hindi pwedeng apihin ng iba. Ang mang-api sa'yo ay parang pang-aapi na rin kay Lin Yifeng. Ang galing mo, Guyong Xi. Kaya pala ang yabang mo. May nagbaback up pala sa'yo. Wala kang kwentang asawa. Habang kasal ka pa sa anak ko, ang lakas ng loob mong makipagrelasyon. Sa Master Lin na ito, ulitin mo nga. Tama ang nanay ko. Guyong Xi, sabi mo ako ang may kasalanan sa'yo. Paano mo ipapaliwanag ang lalaking ito? Wala kang karapatang questionin ako. Walang kwenta. Ikaw. Ano naman kung tawagin kitang walang kwenta? Hindi ba totoo naman? Isang lalaking malakas at matipuno, umaasa sa isang babae, para lang makakonekta kay Lord Kiao. Ang tawagin kang walang kwenta, ay masyado pang mataas para sa'yo. Master Lin, alam kong mataas ang posisyon mo, at malakas ang impluensya mo, pero hindi rin kami basta-basta. Ang nagbaback up sa amin ay si Lord Kiao. Huwag kayong masyadong mayabang. Kahit sino pa ang mang-api kay Miss Gyu, hindi ko palalampasin. 都不会放过他。 Master Lin, tingnan mo kung saan siya nakaupo. Pwesto iyan ni Lord Kiao. Darating na si Lord Kiao mamaya. Halatang wala siyang respeto kay Lord Kiao. Kung magagalit si Lord Kiao, baka hindi mo rin kayanin, Master 也 Lin. 顶不住。 Miss Gyu, bumaba ka muna diyan. Sinisiguro ko sa'yo ngayon, walang makakatakas sa mga nang-api sa'yo. Mukhang takot ka rin pala kay Lord Kiao. Hindi ako takot sa kanya. Hindi lang kailangan. Tinatanggap ko ang kabaitan mo. Pero, sinabi ko na kanina, upo ako rito at hihintayin si Lord Kiao. Walang sinuman ang pwedeng humawak sa akin. CJ, kung gusto mong umupo, Miss Gyu, umupo ka lang. Pagdating ni Lord Kiao, ako ang sasalo. Young Master Lin, balak mo bang kalabanin si Lord Kiao? Para kay Miss Gyu. Ano naman kung kalabanin ko si Lord Kiao, basta masaya si Miss Gyu. Kahit bumagsak pa ang langit, sasaluhin ko. 我顶。 Ang pagpunta ko rito ngayon, ay para ipaghiganti si Miss Gyu. Ang mga taong ito, paano mo sila gustong parusahan? Salamat, Young Master Lin, nag-abala ka pa. Pero, personal kong usapin ito. Mas mabuting ako na lang ang lumutas nito. Miss Gyu, ang mga taong ito, ay may impluensya rin dito sa Jingbei. Pero nandito ako. Hindi nila pwedeng galawin kahit isang hibla ng buhok mo. Ngayong araw, sisiguraduhin kong makakakuha ng hustisya si Miss Gyu. May kaunting hindi lang kami pagkakaintindihan ni Guyong Xi. Hindi namin alam na pinoprotektahan mo pala siya. Kung ganito ang sitwasyon, hihingi kami ng tawad kay Guyong Xi. Tama. Humihingi kami ng tawad. Tama, babayaran namin si Guyong Xi. Hindi kami magkukulang kahit isang sentimo. Jiang Qingqi, paano naman ikaw? Dahil nagsalita na si Young Master Lin, wala namang masama kung humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad kay Miss Gyu. Marami na kaming nagawang kasalanan. Humihingi rin ako ng tawad. Nainsulto ko si Miss Gyu kanina. Ilang salita lang ng paghingi ng tawad. At gusto niyo nang palampasin ito ng ganoon kadali. Ano pa bang gusto mo? Sobra na ang pang-aapi ng pamilya Xi kay Miss Gyu. Simula ngayon, kailangan ninyong ibenta ang lahat ng ari-arian ninyo para bayaran si Miss Gyu. Si Xiao Chen, simula ngayon, kailangang mamali mo sa kalsada. Ano ka mo? Kailangan ding managot ng pamilya Jiang. Hindi ninyo matatakasan ang responsibilidad. Simula ngayon, itigil ninyo ang negosyo ninyo. Magsara kayo ng 3 taon. Ilang beses nang ininsulto ni Jiang Xueru si Miss Gyu. Kailangan niyang lumuhod sa harap ni Miss Gyu at magmakaawa para humingi ng tawad. Ang mga kondisyon mong ito, hindi ba't masyadong malupit? Pinalayas lang naman namin ang isang walang kwentang manugang sa bahay namin. Hindi naman siguro aabot sa puntong kailangan naming tumanggap ng ganitong kabigat na parusa, di ba? Kung ganoon, sa loob ng maraming taon, ang mga ginawa ninyo kay Miss Gyu, ano bang ginawang mali ni Miss 他 Gyu? 又做错了什么？ Sa totoo lang, wala kang karapatang makialam sa amin. Ang ginagawa mo, hindi ba't sobra na? Ano naman kung apihin ko kayo? Kapag nakakakita ako ng lalaking katulad mo, nasusuka na ako. Simula ngayon, pumunta ka sa kalsada at mamalimos. Wala kang kawala. Young Master Lin, dapat mag-iwan ka ng daan para sa sarili mo. Para madali tayong magkita sa susunod. Hindi rin kami mga tupang madaling katayin. Kahit ang malakas na dragon ay hindi kayang talunin ang ahas sa sarili nitong teritoryo. Ito ang Jingbei. Lahat ng bagay dito ay dapat pagdesisyonan ni Lord Kiao. Nakipagtulungan na kay Lord Kiao. 乔也合作了。 Kami ang mga tauhan ni Lord Kiao. Gusto mo kaming apihin. Kailangan mo ring tanungin kung papayag si Lord Kiao. Nandito na ako.
Handa na akong harapin ng direkta si Lord Kiao. 硬的准备。 At ang mga sinabi ko, kahit na kailangan kong ibuhos ang buong lakas ng pamilya Lin, papatayin ko rin kayong lahat. 全部完蛋。 Masyado bang maaga para sabihin mo ang mga salitang ito ngayon? Ang mga ginawa ko lang ay, negosyo ni Lord Kiao. Walang sinabi si Lord Kiao. Walang sinuman ang makakagalaw sa akin. Sumusunod lang ako sa utos ni Lord Kiao. Sumusunod lang kami sa utos ni Lord Kiao. Naku, Yang Master Lin, tinaya mo ang buong kapalaran ng pamilya Lin para sa akin. Para humingi ng hustisya para sa akin. Talagang naantig ako, lubos na nagpapasalamat. Pero ang mga taong ito masama hanggang sa buto. Sumusunod lang sila kay Lord Kiao. Natatakot ako na hindi madaling ayusin ang bagay na ito. Sa paningin ko, Lin Yifeng, walang bagay na hindi kayang ayusin. Kahit na dumating si Lord Kiao, ano naman? Tingnan ko kung gusto niya silang protektahan 只 ngayon. 想保住他们， O gusto niyang kalabanin ang pamilya Lin ko. 家为敌呀、 Young Master Lin, kung nasa Fengsheng, ayos lang na sabihin mo ang mga malulupit na salitang ito. Pero ito ang Jingbei. Ginalit mo ako, Jiang Qingqui. Hindi ito madaling ayusin. Tatay, ang lakas ng loob mong saktan ako. Sino ka ba sa akala mo? At ang lakas ng loob mong pagbantaan ako. Kung hindi lang dahil sa paggalang, kay Lord Kiao, matagal na kitang inayos. CJ, kung gayon, hintayin natin si Lord Kiao. Tingnan natin kung paano ka magsasalita. Laging bukang bibig niyo si Lord Kiao. Ano naman kung dumating siya? Young Master Lin, hindi mo na kailangang makialam sa nangyari ngayon. Upo ako rito mismo. Hihintayin ko si Lord Kiao na pumunta rito. Guyong Xi. Kung hindi dahil kay Young Master Lin na biglang tumayo para ipagtanggol ka, sino ka ba sa akala mo? Iyan lang ang iniisip mo. Mamaya pagdating ni Lord Kiao, malalaman niyo rin lahat. CJ, kung gayon, hintayin natin si Lord Kiao na pumunta rito. Kailangan niyong lahat na tumahimik. 嘴， Guyong Xi. Tingnan ko kung paano si Lord Kiao. Paano kanya aayusin? Nandito na si Lord Kiao. Lord Kiao. Naku Lord Kiao, nandito na po kayo. Hindi ba ito si Young Master Lin? Matagal na tayong hindi nagkita. Negosyo ni Lord Kiao. Siyempre, kailangan kong pumunta para suportahan. Matagal na tayong hindi nagkita, Lord Kiao. Matagal na tayong hindi nagkita, Young Master Lin. Lord Kiao, ako po si Xiyo Chen ng Xi Group. Ang namamahala sa pagpirma sa inyo sa pagkakataong ito. Ikaw pala si Xiyo Chen. Makipagtulungan sa inyo. Kami ay lubos na nasasabi. Guyong Xi, nandito na si Lord 都 Kiao. 到了， Ano pang ginagawa mo dyan? Bumaba ka rito. 下来。 Nandito na si Lord Kiao. Hindi po ako nangangahas, hindi po ako nangangahas. Lord Kiao. Siya ang manugang na pinalayas ng pamilya Xi. Maraming beses na po niya kayong ininsulto. Lord Kiao, parusahan niyo po siya. Nandito ako ngayon, si Lin Yifeng. Walang sinuman ang pwedeng manakit kay Miss Gyu. Young Master Lin, kanina ay nirespeto kita. Huwag mong isipin na sa harap ni Lord Kiao. Pwede ka pang mag-inarte. Sinabi ko na, kahit sino pa man, kapag ginalaw niyo kahit konti si Miss Gyu, itataya ko ang buhay ko laban sa kanya. Saka sinabi ko rin kanina, na pababagsakin ko ang pamilya Xi, at patitigilin ko ang negosyo ng Giant Group ng 3 taon. Walang sinuman ang makakapigil sa akin. Hahaha, Young Master Lin. Sa harap ni Lord Kiao, tingin mo ba may silbi pa yung mga sinasabi mo? Lord Kiao, pakinggan niyo po. Halatang wala siyang respeto sa inyo. Saka itong si Guyong Xi. Nandito na si Lord Kiao. Anong ginagawa mo pa dyan? Lord Kiao, maghintay po kayo sandali. Papaalisin ko po ngayon ang mayabang na babaeng ito para sa inyo. Ang lakas talaga ng loob mo. Lord Kiao, bakit niyo po ako sinampal? Pinoprotektahan ko lang naman po ang posisyon niyo. Alam mo ba kung sino siya? Siya ay... 他是 Lord Kiao, nirespeto niyo po ba si Young Master Lin? Kaya pinoprotektahan niyo si Guyong Xi. Kaya hindi siya pwedeng galawin. Pero si Young Master Lin kumpara sa inyo. Malayo pa rin ang agwat niyo. Kailangan mo ba akong turuan kung paano ako magtrabaho? Opo. Masyado na po akong madaldal. Lord Kiao, malapit na po ang oras. Pwede na po ba nating simulan ang signing ceremony?
Opo, malaking bagay po ang pagpirma. Sige, pumirma na tayo. Pero kailangan kong baguhin ng konti ang mga terms ng cooperation. Lord Kiao, paano niyo po gustong baguhin? Akong si Lord Kiao. Ang 1 billion cooperation sa pamilya Xinyo ay hindi magbabago. Pero lahat ng gastos ay sasagutin ng pamilya Xinyo. Sa akin ang lahat ng kita. Kayo ang sasagot sa mga panganib. Parang hindi naman po yata makatarungan yan. Lord Kiao, pipirma tayo ng cooperation contract. Kami ang sasagot sa gastos at panganib. Tapos sa inyo lahat ng kita. Ano naman po ang mapapala namin? Tama, wala namang ganyang klaseng kooperasyon. Hindi ba't pang-aabuso na ang mga terms na ito? Ithwe, ang talino mo talaga. Ito nga talaga ang mapang-abusong terms. Bakit? May angal. Director Wu, tulungan niyo po kaming mag-isip ng paraan. Halatang hindi na po tama ito. Lord Kiao, hindi naman po ganito ang draft ng kontrata dati. Kapag pinirmahan po ang ganitong kontrata, siguradong babagsak ang pamilya Xi. Gusto ko nga talagang bumagsak ang pamilya Xi. May reklamo ka ba? Bakit po? Maayos naman po ang usapan natin kanina. Bakit po kayo biglang nagalit? Dahil yan sa, binangga nyo ang taong hindi nyo dapat binangga. Huwag na kayong magsalita ng kalokohan. Ito ang kontrata. Pipirma ba kayo o hindi? Kung ganyan po, malamang hindi kami pipirma. Sige, kung ganun. Iko-konsidera ko ang opinion ni Yang Master Lin. Hahayaan kong bumagsak ang pamilya Xinyo at patitigilin ko ang negosyo ng Giant Group nyo ng 3 taon. Hindi po pwede. Saan po ba kami nagkamali sa inyo? Mga tao nyo po kami. Hindi mo pwedeng tratuhin ang pamilya ng ganyan. Ang mga kumakalaban sa iyo ay sina Yang Master Lin at Guyong Xi. Nakapagdesisyon na ako. Huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Kung hindi, ipapabagsak ko rin ang pamilya Jiang nyo. Lord Kiao, saan ba talaga nagkasala ang pamilya Xi namin sa inyo? Bakit nyo kami tinatrato ng ganito? Kayo mismo ang nakakaalam sa mga puso nyo. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Tandaan nyo, bukas, ang pamilya Xi nyo ay mapupunta sa pagkabangkarote. Lord Kiao. Lord Kiao. Lagi niyong sinasabi, naupo ako sa pwesto ni Lord Kiao. Ano bang magagawa niya sa akin? Ngayon, ano na? May nagalaw ba siyang kahit isang hibla ng buhok ko? Guyong Xi, kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi ka nagpakita ngayon, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Biglang nagalit si Lord Kiao. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Tumingin ka nga sa salamin at tingnan mo ang sarili mo, ang kaawa-awa mong itsura. Mag-isip ka nga ng mabuti. Bakit nagalit si Lord Kiao? Kung hindi lang dahil sa paggalang ni Lord Kiao kay Yang Master Lin, mamamatay ka ng malagim gayon. Iniisip mo ba na ginagalang niya si Yang Master Lin? Ano pa ba? Kahit anong sabihin mo, tinulungan din ako ni Lord Kiao sa gusto kong gawin, para ipaalam din sa inyo, kung poprotektahan ba kayo ni Lord Kiao, at babanggain ako, o itatapon kayo, para magbigay galang sa akin. Yang Master Lin, ngayon ay nagkamali ako ng salita at nakasakit. Masyado kong tinaasan ang tingin sa sarili ko. Akala ko ako ang pinoprotektahan ni Lord Kiao. Pero mukhang, ikaw pa rin ang may mas mataas na posisyon sa puso ni Lord Kiao. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Sana po, Yang Master Lin, magsalita kayo ng mabuti para sa amin kay Lord Kiao. Para bawiin ang parusa sa aming dalawang pamilya. Yang Master Lin, hindi pwedeng mabangkarote ang pamilya Xi namin. Pakiusap, sabihin mo kay Lord Kiao na bawiin ang parusa sa amin. Ngayon nyo lang sinasabi ang mga ito. Hindi nyo ba naisip na huli na ang lahat? Yang Master Lin, hindi pa huli, hindi pa huli. Alam na po namin ang pagkakamali namin. Bukas pa talaga magiging huli ang lahat. Huwag na kayong magbiro. Huwag kayong magmakaawa sa akin. Pumunta kayo at magmakaawa kay Miss Gyu. Tingnan nyo kung mapapatawad niya kayo. Miss Gyu, ngayon ay nagkamali ako ng salita at nakasakit. Sana po ay mapatawad nyo ako. Na, ako rin. Yongxi. Pwede mo bang isaalang-alang ang panahon na naging mag-asawa tayo? At pakiusapan si Yang Master Lin na bigyan kami ng pagkakataong mabuhay. May mukha ka pa bang iharap para sabihin yan? May mukha ka pa bang iharap para banggitin na naging mag-asawa tayo? Yongxi, alam kong nagkamali ako. Ako, humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi sapat ang paghingi lang ng tawad. Lumuhod ka at magkauto. Kapag nabasag mo na ang sahig na ito, saka lang kita mapapatawad. Sinasabi mo ba ito para itulak ako sa kamatayan? Kung hindi mo kaya, huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ko. Guyong Xi, hindi ba masyado ka nang sumusobra? Ano naman kung sumusobra ako? Ilang taon akong nanatili sa pamilya Xi nyo, at ganito lang ang naging katapusan ko. Kayong mga taga-pamilya Xi, dapat lumuhod sa harapan ko. Guyong Xi, humingi na ako ng tawad sa iyo. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Humingi ng tawad. Ang paghingi mo ng tawad ay masyadong mahalaga. Kaya mo bang panoorin na lang na mabangkarote ang pamilya Xi natin? Akala mo ba
Ganun lang kasimple ang pagkabangkarote. Siyo Chen, kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka. Miss Gyu. Sa mga nakaraang taon, marami kang tiniis sa pamilya Xi. Narito ang 5 milyong yuan bilang kabayaran sa iyong mental na pinsala mula sa pamilya Xi. Kabayaran sa mental na pinsala. 5 milyong yuan. President Wu, napakabukas palad mo talaga. Magkano ba ang gusto mo? Magbigay ka ng presyo. Jiang King Kui. Huwag mo nang ilabas ang barya-baryang ito para magpatawa. Malinaw na ang ibig sabihin ni Miss Gyu. Mababang karote ang pamilya Xi. Suspendihin ang negosyo ng pamilya Jiang sa loob ng 3 taon. Iyan na ang pinakamalaking pabor para sa inyo. Kung hindi kikilos si Lord Qiao, ako mismo ang kikilos. Tapusin na natin ang nangyari ngayon. Siyo Chen, makinig kang mabuti. Simula ngayon. Sa tuwing makikita mo ako, magiging bangungot mo ako. Young Master Lin, salamat kanina. Maliit na bagay lang iyon. Hindi mo na kailangang magpasalamat, Miss Gyu. Kahit wala kang malalim na impresyon sa akin. Pero sa puso ko, matagal na kitang itinuturing na pamilya. Salamat sa iyo. Yongxi, ngayong hiwalay na kayo ni Xiyo Chen, pwede mo ba akong isaalang-alang? Hindi nga. Ngayon lang tayo nagkita. Hindi ba masyadong maaga para pag-usapan ito? Pero sa puso ko, matagal na kitang pinili. Haiz, pag-usapan na lang natin ito sa susunod. Hindi pa ba sapat na patunay ang nangyari ngayon? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Wala nang mang-aapi sa iyo. Kung iniisip mong ikaw ang nagligtas sa akin ngayon, nagkakamali ka. Hindi ba ako ang nagligtas sa iyo ngayon? Nakita mo naman nang dumating si Lord Qiao. Binigyan niya ako ng malaking paggalang. Sige, isipin mo kung anong gusto mong isipin. Pero na-touch pa rin ako ngayon. Pagkatapos ng lahat ng taon na ito, ikaw ang unang tao na handang gawin ang lahat para protektahan ako. Ganito na lang, kilalanin muna natin ang isa't isa. Pag-usapan na lang natin ang pagiging magkasintahan sa susunod. Sige, hihintayin kita. Kahit gaano katagal, maghihintay ako. Tingnan natin kung gaano ka kapasyensya. Hindi na ako magsasabi pa, may gagawin pa ako, mauuna na ako. Ihahatid na kita. Hindi na kailangan, magkikita pa naman tayo. Dad, anong gagawin natin ngayon? Ibig sabihin ba nito, hihintayin talaga natin ang parusa ni Lord Qiao. Mababang karote ang pamilya Xi. Suspendihin ang negosyo ng pamilya Jiang sa loob ng 3 taon. Hindi ba't gusto nilang kunin ang buhay natin? Guyong Xi. Ngayon ay may suporta na ni Young Master Lin. At binibigyan pa ni Lord Qiao ng ganitong paggalang si Young Master Lin. Kailangan nating pag-isipang mabuti ito. Kaya maghihintay na lang ba tayong mamatay ng ganito? Hindi naging madali para sa pamilya Xi natin na makarating sa puntong ito. Bukod pa rito, nakikita kong malapit nang magpakasal si Jiang Suero sa iyo. Nasa iisang bangka na tayo ngayon. Hindi mo rin naman siguro gusto na magpakasal si Jiang Suero sa iyo. Bagsak na ang pamilya Xi, di ba? Sa totoo lang, napakasimple lang ng bagay na ito. Kailangan lang nating asikasuhin si Young Master Lin. Lord Qiao. Hindi na siya maghahanap ng gulo sa atin. Yung babaeng yon, si Guyong Xi, ay magiging parang tupa na naghihintay na lang katayin. Madali nang malulutas ang lahat ng panganib. Ganyan nga ang lohika. Pero paano natin maasikaso si Lin Yifeng? Ang pamilya Lin niya ang nangungunang pamilya sa Fengsheng. Kasing lakas sila ni Lord Qiao. Anong kakayahan natin para asikasuhin siya? Maghintay ka lang at manood. Panginoon, ayon sa inyong utos, bagsak na ang pamilya Xi. Ang Jiang Group ay sinuspinde ang negosyo ng 3 taon. Makikita niyo po agad ang resulta. Mabuti. Dapat lang silang parusahan ng ganyan. Pero unang hakbang pa lang ito. Sobra na ang pang-aapi ng pamilya Xi. Kulang pa ang pagkabangkarot na ito. Handa po akong makinig sa inyong mga utos. Nga pala, gaano karami ang alam mo tungkol kay Lin Yifeng? Si Young Master Lin ay itinuturing na numero 1 tao sa Fengsheng. Mataas ang kanyang katayuan. Kasing taas din po ng katayuan ko dito sa Jinbei. CJ, patuloy mong bantayan ang mga galaw niya. A-report mo agad sa akin kung may mangyari. Opo. Hello. Ako ito, si Lin Yifeng. May kailangan ka ba, Young Master Lin? Gusto sana kitang ilibre ng pagkain. Sa Jingbei Hotel. CJ, pupunta na ako dyan. Salamat. Yongxi, ito ang regalo ko sa iyo. Isang villa sa sentro ng syudad. At isang mamahaling sasakyan. Young Master Lin. Masyado kang formal. Wala naman akong ginawang pabor para tanggapin ito. Napakapahalaga ng regalong ito. Itago mo na lang.
Iniligtas mo ang buhay ko maraming taon na ang nakalipas. Iyon ang pabor mo. Ngayong umalis ka na sa pamilya Xi. Siguradong wala kang permanenteng matutuluyan. Binibigyan kita ng bahay at sasakyan. Natural lang iyon. Salamat sa kabaitan mo. Pero hindi ko talaga kailangan. Wala ka ba talagang nararamdaman para sa akin? Alam mo naman, gagawin ko ang lahat para sa iyo. At may kakayahan talaga ako. May tiwala rin akong mabibigay ko sa iyo ang kaligayahang gusto mo sa natitirang buhay mo. Pasensya na. Masyadong malaki ang epekto sa akin ang nangyari kay Xiao Chen. Hindi ako madaling magkagusto sa ganyang klaseng lalaki. Hindi mo ako pwedeng ikumpara sa taong tulad ni Xiao Chen. Siya. Basura lang siya. Naiintindihan ko. Bigyan mo ako ng oras. Pag-iisipan ko itong mabuti. Sinabi ko na handa akong maghintay. May pasensya rin akong maghintay. Gusto ko lang naman. Bigyan ka ng regalo. 我而已。 Tatanggapin ko ang regalo kapag tamang oras na. Hindi pa ngayon. Pasensya na, sasagutin ko lang itong tawag. Lin Yifeng, masama ito. May nangyari sa kumpanya. Anong nangyari? Malaking gulo ito. Biglang inaresto si Master. Ano? 什么？ Sige, babalik ako 回 agad. 去。 Yongxi, pasensya na. May nangyari sa pamilya ko. Kailangan kong umuwi sandali. Tungkol sa pagkain. Bawi ako sa'yo. Ayos lang, asikasuhin mo muna yan. Walang anuman. Salamat sa pag-unawa. Heto, Susi. 我林一峰， Ang ihi ko, si Lin Yifeng, hindi dapat inaapi. Ang pag-api sa kanya ay pag-api sa akin. Ngayong araw, binastos niyo siya. 今日你们对他不敬，就是去对我 Binastos niyo rin ako, si Lin Yifeng. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat. At saka, may kakayahan talaga ako. May tiwala rin akong ibigay sa'yo ang kaligayahang gusto mo sa natitirang buhay mo. Yifeng, nakauwi ka na. Bakit nagkaganoon? Bakit hinuli si Papa? Yung pabrika natin ng pagkain. Nagkaroon ng malalang issue sa kaligtasan. Nag-surprise inspection ang mga otoridad. Nalaman nilang may lason ang mga produkto natin. Dinala na si Lolo para imbestigahan. Ipinasara na ang negosyo. Paano nangyari yon? Ilang taon na akong nasa industriya ng pagkain. Bakit biglang nagka-issue sa kaligtasan? Sa tingin ko, may sadyang naglagay ng lason. Kung hindi ako nagkakamali, siguradong kagagawan to ni na Jiang Qingqi at Xiao Chen. Jan, imbestigahan mo nga. 查一下那 Saan nagka-problema? Bukod pa roon, pakalmahin mo ng maayos ang mga na-food poison na customer. Pupunta muna ako sa pabrika. CJ! Yifeng, mag-ingat ka ha. 安全。 President Wu ang pamilya Xi namin. Ngayon ay nagsisimula ng mag-file ng bankruptcy at mag-liquidate ng assets. Ang bilis talaga kumilos ni Lord Qiao. Bakit kayo natataranta? Nakulong na ang matanda ng pamilya Lin. 抓进去。 Maghintay pa tayo. Hanggang sa tuluyang masira ang pamilya Lin at pumutok ang balita. Saka tayo lumapit kay Lord Qiao. Sa oras na yon, si Lord Qiao, wala nang dahilan para parusahan pa tayo. Papa, nakulong na ang matandang Lin na iyon. Talaga bang masisira na ang pamilya Lin? Siyempre naman, malaking issue ang food safety. Huwag na nating pag-usapan ang danyos. Yung negatibong epekto pa lang nito. Sapat na para, lahat ng business partners ng pamilya Lin ay mag-cancel ng kontrata sa kanila. Ang daming partners ng pamilya Lin. Sa danyos pa lang, siguradong patay na sila. Ang galing. Kung ganoon, hindi na makakapagyabang pa ang Lin Yifeng na iyon. Pag naiisip ko, yung kayabangan niya kahapon, gusto ko siyang sampalin ng 2 beses. President Wu, ikaw talaga ang pinakamagaling. Ang lakas ng pamilya Lin, pero napabagsak mo agad. Bilib ako, sobrang bilib. Gumamit lang ako ng kaunting lakas at kaunting diskarte. Ang lakas ng loob niyang sampalin ang anak ko sa harap ng marami. Kahit sino pa siya, hindi ko siya palalampasin. Salamat, Papa, sa paghihiganti para sa akin. Kaya maghintay lang tayo. Pagkatapos masira ni Lin Yifeng, pupuntahan natin si Lord Qiao. Sasabihin natin sa kanya na, tinulungan natin siyang patayin si Lin Yifeng. Sa oras na iyon, si Lord Qiao, tiyak na babawiin ang parusa sa atin. Baka nga ang dating pakikipagtulungan ay magpatuloy pa. Sa huli, tayo ay mga tauhan ni Lord Qiao. Maghintay lang kayo. Sa loob ng 1 araw, ang mga bagay na nawala sa atin ay kailangang mabawi lahat. Panginoon, may nangyari po sa pamilya Lin. Anong nangyari? Ang pamilya Lin ay pinagbintangan ng iba. May malaking problema sa kaligtasan ng pagkain. Ang matandang Lin ay inaresto na. Ang mga kasosyo ng pamilya Lin ay nag-uunahang kanselahin ang kontrata. Ngayon ay nahaharap sila sa malaking bayad pinsala. Ang pamilya Lin ay nasa malaking gulong ngayon.
Kamusta na si Lin Yifeng ngayon? Naharap si Yang Master Lin sa ganitong kalaking pagsubok. Siya ngayon ay sobrang nag-aalala rin. Siguradong gawa ito ni Jiang Qingqi. Hindi masama ang pakikitungo sa akin ni Lin Yifeng. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa akin. Hindi ako pwedeng tumayo lang at manood. Ganito na lang, mag-imbestiga ka patungkol sa sitwasyon. Sa mahalagang sandali, tutulungan ko siya. Opo. Mga walang utang na loob, puro walang utang na loob. Yifeng. Dati, tinatrato ng pamilya Lin ang mga kasosyong ito na parang pamilya. Ngayon na may nangyari sa pamilya Lin natin, nakakulong pa ang tatay ko, nagmamadali silang lumayo sa atin. Kinakansela ang kontrata sa akin. Yifeng, sa iyo na lang umaasa ang pamilya Lin. Ang sitwasyon ngayon ay haharap tayo sa malaking bayad pinsala. Dumating na ang due date ng bank loan. Kung hindi mababayaran, magkakaroon ng malaking problema. Ang isyu ng pagkalason sa pabrika ng pagkain. Naimbestigahan na ba? Kapag nalaman ko, hindi ko siya palalampasin. Siguradong gawa ito ni na Jiang Qingqi at si Yo Chen. Yifeng. Sila ay mga makapangyarihan sa Jingbi. Hindi mo lang sila pinahiya, kundi pinaranas mo rin sila ng malaking pagkalugi. Siguradong hindi sila titigil. Bukod pa rito, sabihin mo nga, ang dami mo nang ginawa para kay Miss Gu. Parang hindi naman siya gaanong nagpapasalamat. Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin hindi ko dapat tinulungan si Yongxi, tama. Hindi ko dapat tinulungan si Yongxi. Tama ba? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gawin mo na lang ang dapat mong imbestigahan. CJ, magkano ang kabuuang kakulangan sa pondo ngayon? Kahit man lang 100 bilyon, para maresolba ang kasalukuyang problema ng pamilya Lin. Ganoon karami. Kung hindi, haharap sa pagkalugi ang pamilya Lin. Sige, alam ko na. Ang mga reporter na hinanap ko ay halos na ibunyag na ang lahat. Nakita na natin ang balita. Kung wala pa ring malaking pondo na papasok ngayon, tiyak na ang pagkalugi ng pamilya Lin. Kaya ngayon tayo, pwede na ba nating hanapin si Lord Kiao? Pwede na ba nating hanapin si Kiao? Nabalitaan ko na. Si Lord Kiao, ngayong gabi, ay kakain sa Jingbi Hotel. Sa oras na iyon, sabay nating hanapin siya. Kung ganoon, mababaliktad na natin ang sitwasyon. Ang Jingbi na ito ay magiging atin na. May usapan na kami ni Lin Yifeng. Ngayong hapon, magkikita kami sa Jingbi Hotel. Hintayin mo kaming dalawa. Pagkatapos naming magkita, kausapin mo siya sa ibang kwarto. Walang problema. Paano ko ba siya kakausapin? Pagkatapos ko siyang makausap, malalaman mo rin ang tunay na pagkatao ng Panginoon. Kailangan bang itago kay Yang Master Lin? Siyempre. Naiintindihan ko po, bago ako formal na makipag-ugnayan kay Lin Yifeng. Kailangan itong itago. Young Master Lin. Kayo pala. Talagang pinagtagpo tayo ng tadhana. Kahapon lang tayo nagkita. Ngayon nagkita na naman tayo rito. Ang nangyari sa pabrika ko ng pagkain. Kayo ang may kagagawan, hindi ba? Young Master Lin, may nangyari ba sa pabrika ng pagkain? Bakit kami? Wala kaming alam tungkol dyan. Huwag na kayong magkunwari sa akin. Kapag nalaman ko ang totoo, walang makakataka sa inyo. Young Master Lin, anong oras na? Ang tigas pa rin ng mukha mong magsalita ng ganyan. Isang araw pa lang. Malapit nang malugi ang pamilya ninyo. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para magyabang ng ganyan? Tay, siya ang nanakit sa akin kahapon sa harap ng maraming tao. Kailangan nyo akong ipaghiganti. Si Young Master Lin, ngayon ay parang tigring walang ngipin na lang. Ang ipaghiganti ka, napakadali lang yan. Huwag muna kayong magsaya. Hindi rin naman kayo komportable, di ba? Pinarusahan kayo ni Lord Kiao. Kung malulugi, malulugi. Kung masususpinde, masususpinde. Iba na ang panahon ngayon. Kahapon, pinarusahan kami ni Lord Kiao dahil sa respeto sa posisyon mo. Pero ngayon, malugi na ang pamilya ninyo. Bumagsak na ang posisyon nyo. Kailangan lang naming magsabi ng isang salita. Bawiin ni Lord Kiao ang parusa sa amin. At ikaw, siguradong baligtad na ang sitwasyon. Sabi nga nila, bilog ang mundo. Sa tingin ko nga, isang araw nasa itaas, isang araw nasa ibaba. Lin Yifeng, kaya mo pa bang magyabang ngayon? Tingnan mo, kahapon ikaw, ang yabang-yabang mo. Lahat kami, hindi mo pinapansin. Ngayon, nakarma ka na, di ba? May gagawin pa ako. Tinatamad akong makipagtalo sa inyo. May gagawin ka pa. Baka naman, may kikitain ka para mangutang. Ano na ang lagay ng pamilya ninyo ngayon? Sino pa ang maglalakas loob na magpautang sa inyo? Ang makipag-usap sa inyo. Talagang pag-aaksaya lang ng oras. Guyongxi. Young Master Lin, upo ka.
Nakakahiya naman. Ang dami mong ginagawa pero pinapunta pa kita rito. Ayos lang, kahit anong oras. Kapag niyaya mo ako, siguradong pupunta ako. Saka nagkataon din talaga ngayon. May appointment din sa iyo si Lord Kiao. Dito rin sa hotel na ito. Kaya lang kumpara sa iyo, ang oras ng appointment niya sa iyo ay mas late ng 2 oras. Talaga, mabuti naman kung ganoon. Lin Yifeng. Ang kadate mo pala ay ang babaeng ito. Sabi ko na nga ba, nagmamadali ka. Hindi pa tapos magsalita, tumakbo na. Bakit niyo kami sinusundan hanggang dito? Lumayas kayo, mga walang hiya talaga kayo. Ganito na ang sinapit ng pamilya Lin. May gana pa kayong mag-date. Ano kamo kami? Mga walang hiya, bakit? Mali ba? Ikaw at ang anak ko, ilang araw pa lang hiwalay. Nasa labas na, naghahanap ng ibang lalaki. Wala ka bang hiya? Gusto mo na atang mamatay. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Guyong Xi. Ang lakas ng loob mong kausapin ng ganyan ang nanay ko. Manahimik ka. Nakita niyo lang na ang pamilya Lin namin ay may problema, bumagsak na. Akala niyo ba? Pwede niyo nang gawin ang gusto niyo. Talaga? Bakit hindi? Akala mo ba, ikaw pa rin ang batang master ng pamilya Lin? Nakulong na ang tatay mo. Bukod sa mga utang, ano pa bang meron ka? Lin Yifeng, ang pinakamalaking pagkakamali mo kahapon ay ang lakas ng loob mong sampalin ako. Ngayon din, malalaman mo kung gaano kalaki ang kapalit. Ang mukha ng isang kabit ay para talagang sampalin. Guyong Xi, ang lakas ng loob mong murahin ako. Ulitin mo nga, kahit sabihin ko pa ng 100 beses, kabit ka pa rin. Sasabihin ko sa inyo, ang payat na kamelyo ay mas malaki pa rin sa kabayo. Kahit may krisis ang pamilya Lin namin, para tapusin kayo, ay madali lang. Pwede ba, tigilan mo na ang pagyayabang. Lahat ng partners ng pamilya Linyo ay umalis na. Sasabihin ko sa iyo, mamaya lang, dito sa hotel na ito, makikipagkita ako kay Lord Kiao. Kapag nalaman niya na ang pamilya Linyo ay ganito na, pwede niyang bawiin ang parusa sa amin kahit kailan. Mamaya, paluluhurin kita, Lin Yifeng, sa lupa, para humingi ng tawad sa amin. Huwag kang masyadong mayabang. Nagkataon lang, may appointment din ako kay Lord Kiao ngayon. Makikipagkita ka kay Lord Kiao para mangutang, di ba? Gusto mong tulungan ka niya. Tinulungan ka ni Lord Kiao kahapon dahil sa paggalang sa iyo. Ngayon ay wala ka ng kwenta. Bakit kanya tutulungan? Hindi ikaw ang magdedesisyon niyan. Tatay, turuan niyo na po sila ng leksyon. Hindi na po ako makapaghintay. Bakit ka nagmamadali? Pagkatapos nating makita si Lord Kiao, wala sa kanila ang makakatakas. Hanggang ngayon ba naman, iniisip niyo pa rin na pinarusahan kayo ni Lord Kiao dahil sa paggalang kay Lin Yifeng? Ano pa nga ba? Dahil ba sa iyo? Sino ka ba sa akala mo? Ang Jiang Group ninyo dapat ay suspendido ng 3 taon. May pagkakataon pa kayong makahinga. Ngayon, mukhang kahit ang karapatang huminga ay wala na rin kayo. Guyong Xi, pwede bang manahimik ka na lang? Kahapon ay nakatakas ka. Akala mo ba ngayon, swerte ka pa rin tulad kahapon? Ang baliw na babaeng ito, mukhang ang pag-iwan ko sa iyo ay naging malaking dagok sa iyo. Mamaya pagkatapos nating makita si Lord Kiao, sana ay mayroon ka pa ring lakas ng loob na kausapin ako ng ganyan. Talagang hindi ko maintindihan. Isang manugang na itinapon ng pamilyak si tulad mo. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para magsalita ng ganyan? Hindi ka naiintindihan ng iba. Pero ako, hindi ba kita kilala? Sa mga taon mo sa pamilyak si, lahat ng marurumi at mabibigat na trabaho ay ginawa mo. Sa pangalan lang, manugang ng pamilyak si. Pero sa totoo lang, isa ka lang katulong. Ngayon umaarte ka na parang ikaw ang malaking boss. Ano bang pinagpapanggap mo? Huwag mo nang ipaalala sa akin ang mga taong iyon. Nasusuka ako. Nasusuka ka, mas nasusuka ako sa iyo. Sino ka ba? Para ikumpara ang sarili mo sa aming Jiang Suero. Mas magaling siya sa iyo ng 100 beses, 1000 beses. Huwag na kayong magsalita ng walang kwenta. Hanapin niyo na ang inyong Lord Kiao. Ipagdasal niyo na mamaya, huwag kayong lumuhod at magmakaawa sa akin. Titingnan ko kung hanggang kailan ka magiging matigas. Ngayon si Lord Kiao ay nasa hotel na ito. Puntahan muna natin si Lord Kiao, tapos balikan natin siya. Tama. Tingnan lang natin. Kung may tapang kayo, huwag kayong aalis. Pasensya na. Kanina sa baba, nakita ko sila. Hindi ko inakala na susunod sila dito. Ayos lang, mga payaso lang sila. Hindi rin natin sila pwedeng maliitin. Kahit paano, sila ay mga mayayaman sa Jingbei. Ngayon ang pamilya Lin ko ay biglang bumagsak.
Siguradong hindi na ako tutulungan ni Lord Kiao. Siguradong babaligtad sila at aapakan ako. Natatakot ako na hindi sila makakabaligtad. Dahil sa araw na ito, wala akong sapat na kumpiyansa para harapin sila. Kaya hinayaan ko silang maging mayabang sa iyo ng ganyan. Huwag ka nang mag-isip ng marami. Sabi ko hindi sila makakabaligtad. Kaya hindi sila makakabaligtad. Bukod pa rito, lalo lang silang lulubog ng malalim. Hindi ko lang inaasahan. Nagagamit sila ng ganoong kaduwag na pamamaraan na naging dahilan upang ang pamilya Lin ay mapunta sa isang desperadong sitwasyon sa loob lamang ng isang araw. Lalabas din ang katotohanan. Siguradong makakalabas din ang matanda. Ngunit, ang pinakamahalaga ngayon ay mapanatili ang pamilya Lin. Huwag hayaang mabangkarote. Madaling sabihin. Ngayon natatakot ako na. Talagang hindi na ito mapapanatili. Hindi pa naman ganoon kasama ang lahat. Hindi mo lang alam. Ngayon wala na rin ang aming mga kasosyo at kailangan pa naming harapin ang isang malaking halaga ng kabayaran. Kasalukuyang naniningil na rin ang mga bangko. Ang aming pamilya Lin ngayon ay napapaligiran sa lahat ng panig. Kung walang malaking pondo na papasok, tapos na ang lahat. Tinulungan mo ako dati. Siguro. Sa pagkakataong ito matutulungan kita. Tutulungan mo ako. Huwag ka nang magbiro sa akin. Ang malaking negosyo tulad natin, na nagkukulang sa pondo, huwag mong sabihing ikaw, kahit pa ang buong Jingbei na ito, wala ring handang tumulong sa akin. Sino ba ang handang punan ng butas na ito para sa akin? Ang kakulangan sa pondo na ito, magkano ba? Siguro 10 bilyon. Walang problema. 10 bilyon lang, pala. Yongxi. Hindi ba ako nagkakamali ng dinig? Sabi mo 10 bilyon lang. Iyon ay 10 bilyon, hindi 1 milyon. Hindi ka nagkakamali ng dinig. Ito nga ay 10 bilyon. Sige na, Yongxi. Salamat sa iyo. Alam kong pinapasaya mo lang ako. Tinatanggap ko ang iyong mabuting hangarin. Ngunit kalimutan na natin ang tungkol sa pera. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi ito tungkol sa paniniwala o hindi. Ito ay 10 bilyon. Sa buong Jingbei na ito, tinatayang si Lord Kiao lang ang may ganoon karaming cash. Ang iba ay talagang wala. Paano kung pumunta rito si Lord Kiao para lang tulungan ka? Punan ang kakulangan sa pondo na iyon. Talagang imposible. Kahit na may 10 bilyon si Lord Kiao, iyon ay ang lahat ng kanyang reserbang cash. Paano niya ibibigay ang lahat para tulungan ang isang tao na hindi naman niya ganoon kalapit? Paano kung pumunta siya, ibigay ang lahat para tulungan ka at hindi humihingi ng kapalit? Kahit isipin ko ay hindi ko magawa. Hindi rin naman tanga si Lord Kiao. Talagang hindi niya gagawin iyon. Hindi siya tanga, ngunit ako. Lord Kiao, nandyan ka ba? Ngayong araw na dumating kayo, ang dami niyo naman talaga dito. Nalaman namin, Lord Kiao, na nasa Jingbei Hotel kayo, kaya hindi na kami nag-aksaya ng oras at nagpunta agad dito. Talaga ba? Nandito kami ngayon para personal na humingi ng tawad sa inyo. Kahapon sa piging, naging padalos-dalos talaga ang mga salita namin, at nagalit namin kayo, Lord Kiao. Kaya binigyan niyo ng ganoon kabigat na parusa ang pamilya Jiang at pamilya Xi. Kaya naman, kailangan naming personal na humingi ng tawad sa inyo. Tapos na kayong humingi ng tawad, maaari na kayong umalis, Lord Kiao. Alam ko po, kahapon, pinarusahan niyo kami, dahil nandoon si Young Master Lin. Nagbigay galang kayo kay Young Master Lin. Ang ibig mong sabihin, pinarusahan ko kayo, dahil lang sa paggalang kay Young Master Lin. Opo, pareho kayong malalaking tao. Siyempre, kailangan ninyong igalang ang isa't isa. Jiang Qingqi, ganyan pala ang iniisip mo. Ano ba ang dapat kong sabihin sa iyo? Lord Kiao, may mga bagay na hindi na kailangang sabihin pa. Kung naiintindihan na lang. Pero ngayon, may malaking nangyari sa pamilya Lin niya. Si Master Lin ay dinakip na. At ang pamilya Lin niya ay malapit ng mabangkarote. Talaga ba? Ang pamilya Lin, mula sa pagiging numero unong pamilya sa Fengsheng, ay naging parang daga na tumatawid sa kalsada. At may malaking utang pa sa kanilang likod. Ang pagkabangkarote ay mangyayari na lang sa anumang araw. Tama. Yung Lin Yifeng na iyon, hindi na siya Young Master Lin. Ano ba talaga ang gusto ninyong sabihin? Lord Kiao, ngayong bumagsak na ang pamilya Lin, hindi niyo na kailangang magbigay galang sa kanya, hindi ba? Ang parusa sa amin, pwede ba itong bawiin na? Opo. Tutal, tayo lang naman ang magkakapamilya. Lord Kiao, ang pamilya Xi namin ay tiyak na maglilingkod sa inyo. Nang buong katapatan, ganyan pala ang iniisip ninyo. Sa pagkabangkarote ng pamilya Lin, malaki rin ang naitulong ninyo, hindi ba? Kami, ngayon lang din namin nalaman, ito ay nagpapatunay, na tapos na ang pamilya Lin, nararapat lang sa kanya iyon. Ang parusa ko sa inyo ay, mababangkarote ang pamilya Xi, at sususpindihin ang negosyo ng pamilya Jiang sa loob ng 3 taon. Tama ba? Opo. Ngayon, nagsimula na ang pamilya Xi na mag-liquidate para sa pagkabangkarote. Pero, basta bawiin nyo lang ang utos. Aabot pa tayo.
Pwede kong bawiin ang parusa sa inyo. Sino ba ang nagsabing magkapamilya tayo? Ha ha ha. Dapat kong sabihin, si Lord Kiao ay talagang isang malaking tao. Iba talaga ang aura niya. 不一样。 Phew, tinakot mo ako ng sobra. Akala ko pa naman, talagang ginalit mo na si Lord Kiao. Salamat, Lord Kiao. Kung ganoon, sa hinaharap ay maaari pa rin tayong magpatuloy sa pakikipagtulungan, magpatuloy sa pag-unlad. Huwag muna kayong magsaya. Huwag muna kayong magsaya. May iba pa po ba kayong utos? Lord Kiao, maaaring bawiin ang parusa. Hindi na rin kailangang malugi ng pamilya Xi. Hindi na rin kailangang masuspinde ng 3 taon ang negosyo ng Jiang Group. Ngunit ang simbolikong parusa ay kailangan pa rin. Naiintindihan po namin, kahit paano, si Lord Kiao ay nagbigay na ng utos. Kailangan din bigyan ng paliwanag ang mga kapatid, hindi ba? Kung gayon, bigyan niyo na lang kami ng ilang parusang hindi masakit. Buong pagpapakumbaba po naming tatanggapin. Tama, tama, tama. Isang simbolikong parusa lamang. Naiintindihan po namin. Mabuti at naiintindihan nyo. Natatakot lang ako na baka hindi nyo maintindihan. Paano naman mangyayari iyon? Lubos po kaming susunod sa mga plano ni Lord Kiao. Ang simbolikong parusang ito ay talagang hindi masakit. Kung gayon, malulugi ang Jiang Group at ang buong pamilya Xi ay mamamalimo sa kalsada. Ayos ba iyon? Lord Kiao, hindi ba ako nagkakamali ng dinig? Ito ba ang sinasabi ninyong simbolikong parusa? Tama. May problema ba? Gusto nyo kaming patayin ang 2 pamilya namin? Naku, ang oras ng appointment mo kay Lord Kiao, malapit na ba? Malapit na nga. Nandoon pa rin ang mga langaw na iyon. Gusto mo bang samahan kita? CJ, sabay na tayong pumunta. Lord Kiao, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Pinaglalaruan mo ba kami? 开玩笑呀！ Sa tingin nyo ba? May oras akong makipaglaro sa inyo. Lord Kiao, talaga bang gusto mong patayin ang 2 pamilya namin? Gusto ko nga kayong patayin. Ano ngayon? Lord Kiao, masyado namang walang katwiran ito. Malinaw na tapos na ang pamilya Lin. Bakit gusto mo pa rin kaming parusahan? Kinalaban nyo ang taong hindi nyo dapat kinalaban. Mabuti nga at nakatayo pa kayo rito ng buhay. Totoong kinalaban namin si Lin Yifeng. Pero tapos na si Lin Yifeng ngayon. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang manood ng balita. Hindi na kailangang manood ng balita. Bakit kayo nandito? Gusto ko pa sanang itanong sa inyo, hindi ba kayo nandito para maningil sa akin? Ang tagal kong naghintay. Akala ko nakalimutan nyo na. Miss Q, MK, Lin, papalayasin ko na sila ngayon. Hindi na kailangan. Dito na lang tayo mag-usap. Tamang-tama ang pagdating ninyong 2. Lord Kiao, hayaan mong si Lin Yifeng mismo ang magsabi. Malapit na bang malugi ang pamilya Lin nila? Hindi na kailangang magsalita ni MEC. Lin, syempre alam ko, kailangan mo pa ba? Kailangan bang magbigay galang sa isang bumagsak na anak mayaman na tulad nito? Ang pamilya Lin namin ay nahaharap sa ganitong sakuna. Hindi kayo makakatakas sa pananagutan. Hintayin niyo lang na maimbestigahan ko ito ng maayos. Ipapakita ko sa inyo ang kaya kong gawin. May ganyan ka bang kakayahan? Kaya mo pa bang mag-imbestiga ng maayos? Lord Kiao, malinaw na ang sitwasyon ngayon. Tapos na ang pamilya Lin niya. Kami ang tunay na tapat sa inyo. Kung ano ang mas mahalaga, Lord Kiao, alam niyo na dapat yan sa puso niyo. Syempre, alam ko. Kaya nga hahayaan kong mabangkarote ang pamilya Jiang. At mamalimo sa kalsada ang buong pamilya Xi. Lord Kiao, bakit po ba talaga? Talagang parang palakaka sa ilalim ng balon. Lin, nagkaroon ng ganitong kalaking problema ang pamilya Lin mo. Magkanong pondo ang kailangan para matakpan ang kakulangan? Para maiwasan ang pagkabangkarote? Lord Kiao, napakalawak ng saklaw ng negosyo ng pamilya Lin namin. Ngayon ay napakalaki ng butas sa pondo. Kailangan ng 100 bilyon para matulungan ang pamilya Lin namin na malampasan ang krisis na ito. Lord Kiao, narinig niyo po ba? 100 bilyon yan. Nakatadhana ng matapos ang pamilya Lin niya. Kahit bumaba pa ang Diyos dito, hindi niya rin kakayanin ang 100 bilyong ito. Handa akong maglabas ng 100 bilyong cash para tulungan ang pamilya Lin na malampasan ang sakunang ito. Ano pong sabi niyo? 100 bilyon, talagang handa kayong tulungan ako. Siyempre. Lord Kiao, baka po nagkakamali kayo. Bibigyan niyo siya ng 100 bilyon. Ano po bang iniisip niyo? Ang dami mong satsat. Tapos na ang usapan ng 2 pamilya niyo. Pwede na kayong lumayas ngayon. Lord Kiao, talagang gusto niyo bang patawan ng ganitong kabigat na parusa ang 2 pamilya namin? Ako si Lord Kiao. Kung anong sinabi ko, yun ang masusunod. Mula ngayon, ang pamilya Jiang at pamilya Xi niyo ay tuluyan ng tapos. Lord Kiao, layas. Kung hindi pa kayo aalis, ipapabugbog ko kayo palabas. Lord Kiao, pag-isipan niyo po ulit. Tayo na. Miss Q, MK, Lin, maupo kayo. Lord Kiao,
Ang sinabi niyo kanina na gusto niyong tulungan ang pamilya Lin namin. Sinadya niyo lang sabihin para marinig nila, tama ba? Lin, ngayong araw ay pwedeng ilipat ang pera sa account ng pamilya Lin niyo. Nakita mo na, tama ba ang sinabi ko? Pumunta rito si Lord Kiao ngayon para tulungan ka talaga. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Pagkatapos ng lahat, napakalaking halaga nito. Ngayon ay hindi pa malinaw ang kinabukasan ng pamilya Lin ko. Hindi rin ako sigurado kung maibabalik ko ang perang ito. Lin, hindi mo rin kailangang maintindihan. Hindi rin kita pinipilit na magbayad. Kailangan mo lang kunin ang perang ito at ayusin ang problema ng pamilya Lin, sapat na iyon. Pero, sige na, Lin, huwag ka nang tumanggi. Sa ngayon, kailangan ang pondong ito para maayos ang problema ng pamilya Lin. Pagkatapos ay hanapin ang traidor sa pabrika ng pagkain. Mabilis na makakalabas ang matanda. Tama ang sinabi ni Miss Gyu. Lord Kiao, huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para maibalik ang pera. CJ, 好， malaking gulo ito ngayon. Akala ko kapag naalis ang pamilya Lin, madali nang maayos ang lahat ng problema. Hindi ko inaasahan na lalong lalala ang sitwasyon. Malapit na tayong mamalimo sa kalsada, pamilya Xi. Sira na ba ang ulo ni Lord Kiao? 100 bilyon, basta-basta na lang ibinigay sa pamilya Lin. Kung hindi sira ang ulo niya, wala na akong maisip na ibang dahilan. Ang pagiging mabuti ni Lord Kiao kay Lin Yefeng ay lampas na sa ating pangunawa. Hoy, ano sa tingin nyo? May hawak kayang alas. Si Lin Yefeng laban kay Lord Kiao, pinaalala mo sa akin. Posible nga iyan. Kung hindi, si Lord Kiao, paano siya magtatapon ng ganoon kalaking pera ng basta-basta? Director Wu, ano na ang gagawin natin ngayon? Maghihintay na lang ba tayong mamatay? Narinig niyo na ba ang tungkol sa Panginoon? Panginoon, iyong nasa alamat. Ang unang babaeng Diyos ng digmaan ng Huaxia, ang Panginoon. Tama, pero hindi ito alamat. Totoong may ganoong tao. At alam ko rin, siya ang sandalan ni Lord Kiao. Tay, ano pong ibig sabihin ng Panginoon na ito? Masyadong malaki ang kapangyarihan ng taong ito. Hindi siya maabot ng mga ordinaryong tao. Pero nagkataon na. Kaya ko siyang mahanap sa pamamagitan ng mga koneksyon ko. Ano naman ang ibig sabihin niyan? Tama ang pagsusuri mo kanina. Si Lord Kiao, siguradong may hawak na alas. Si Lin Yifeng laban sa kanya, at ang paggalaw niya sa 100 bilyon na ito. Siguradong sarili niyang desisyon, basta mahanap natin ang Panginoon. At sabihin sa kanya ang buong kwento. Hindi ba tapos na ang maliligayang araw ni Lord Kiao? Director Wu, gusto niyo bang pabagsakin si Lord Kiao? Kung hindi siya babagsak, tayo ang babagsak, basta bumagsak siya. At makipagkaibigan tayo sa Panginoon. Ako na ang papalit sa pwesto ni Lord Kiao dito sa Jingbei. Ang galing. Kaya bilisan na nating magbigay pugay sa Panginoon. Panginoon, ang 100 bilyon ay nailipat na po sa account ng pamilya Lin. Mabuti. Susunod kahit anong mangyari. Hanapin ang traidor na lumason sa pabrika ng pagkain. Opo, gagawin ko po agad. May isa pa po. Sabihin mo, nagtatanong po si Jiang Qingqui kung saan kayo nakatira. Oh, ngayon naman ay ako na ang pinupuntirya niya. CJ, ipaalam mo sa kanya. Gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon nila kapag nakita nila ako. Opo, aayusin ko po agad. Ipaalam mo sa kanya. Gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon nila kapag nakita nila ako. Opo, aayusin ko po agad. Ngayong araw, isasama kita para makipagkita sa Panginoon. Tumahimik ka nga. Tingnan mo ang mukha ko bago ka kumilos. Susundin ko po ang lahat ng utos ninyo. Ang Panginoong ito ay hindi pangkaraniwang tao. Mga tauhan tulad ni Lord Kiao. Mayroon siyang mahigit 10. Maaaring sabihin na nasa ilalim siya ng isang tao, ngunit nasa itaas ng 10,000. Pumayag siyang makipagkita sa atin. Patunay na may pagkakataon pa tayo. Tingnan muna natin kung ano ang mangyayari ngayon. Kung maganda ang pag-uusap, ikaw at ako ay makikilala sa buong mundo. Kung hindi, mamamalimos tayo sa kalye. Naiintindihan ko po. Tiyak na makikilala tayo sa buong mundo. Panginoon, ang espiya na naglason sa pabrika ng pagkain ng pamilya Lin ay natagpuan na po. Kasalukuyan na po siyang nasa ilalim ng aking kontrol. Ano, alam ko na. Dalhin mo sila rito. Tamang-tama, mamaya-maya. Darating sina Jiang Qingqui at Xiao Chen. Hahayaan ko silang magharap ng direkta. Masusunod po.
Pumasok po kayong dalawa. Hinihintay na kayo ng Panginoon. Panginoon, nandito na po sina Jiang Qingqi at Xiao Chen. Sige, alam ko na. 知道了。 Maaari ka nang umalis. Ako po mula sa pamilya Wu. Jiang Qingqi, nagbibigay pugay sa Panginoon. Ako po mula sa pamilya Zhang. Xiao Chen, nagbibigay pugay sa Panginoon. Pamilya Wu, pamilya Zhang. Ang pagpunta ninyo rito ngayon ay para saan? 是啊， Panginoon, ang pagpunta po namin ngayon ay pangunahin upang ipaalam sa inyo ang tungkol sa sitwasyon ni Lord Qiao. Ang sitwasyon ni Lord Qiao, sabihin ninyo at pakikinggan ko. Opo, Panginoon, tinanggap ni Lord Qiao ang inyong utos na mag-istasyon sa Jingbei, ngunit hindi siya nagtatrabaho ng maayos sa Jingbei. Gumagawa ng kalokohan at nakikipagkalakalan ng kapangyarihan at laman. Ginagamit pa ang inyong pangalan para gumawa ng masama. Talagang walang kinikilalang batas. Ganoon ba? Ipagpatuloy mo. 说 Basta-basta niyang minamanipula ang buhay at kamatayan ng ibang negosyo. Kaming pamilya Wu at pamilya Zhang, sa sitwasyong wala kaming anumang pagkakamali, ay napilitang malugi. At siya pa ay nakipagsabuatan sa pamilya Lin sa Haichen upang gumawa ng masama, basta-bastang gumalaw ng 10 bilyon para bayaran ang utang ng pamilya Lin. Sa tingin ko, ang lahat ng ito ay ginawa niya ng lingid sa inyong kaalaman, Panginoon. Hinihiling po namin ang inyong malinaw na paghusga, Panginoon. Kaya kayo pumunta rito, ay para ireklamo si Lord Qiao. Hindi po ito reklamo. Inilalantad ko lang sa inyo ang mga masasamang ginawa ni Lord Qiao upang maiwasan na kayo ay mabulag. Sigurado ba kayo na wala kayong ginawang anumang mali at pinarusahan niya kayo hanggang sa malugi? Talagang wala po kaming anumang pagkakamali. Tama po, Panginoon. Ang dahilan ng lahat ng ito ay dahil sa aking dating asawa. Naghiwalay kami ng aking dating asawa. Si Lin Yifeng ay nakialam dahil sa aking dating asawa at nakipagsabuatan pa kay Lord Qiao. Gusto kaming itulak sa kamatayan. Kung gayon, sa iyong paningin, anong klaseng babae ang iyong dating asawa? Anong klaseng babae ba siya? Isa lang siyang patay gutom. Naawa lang ako sa kanya noon kaya ko siya pinakasalan. Hindi ko inakala na pagkatapos naming makasal, wala man lang siyang naitulong sa pamilya ko, at nagawa pa niyang mga liwa. Kaka-divorce lang namin, nakipagsabuatan na agad siya kay Lin Yifeng. Wala siyang kwentang asawa, talagang isa siyang walang hiyang babae. Tama na. Patawad po, Panginoon. Masyado po akong madaldal. Huwag na ninyong babanggitin ang walang hiyang babaeng yan. Panginoon, nandito po kami ngayon para i-report ang tungkol kay Lord Qiao. Tingnan niyo po. Ano po ang mungkahi ninyo? Ang basurang ito, wala siyang karapatang maglingkod sa Panginoon. Sinisiraan lang niya ang pangalan ng Panginoon. Ayon sa mungkahi ko, dapat kumpiskahin ng Panginoon ang lahat ng ari-arian niya at burahin ang pangalan niya sa Jingbei. Burahin ang pangalan niya sa Jingbei. Sino naman ang papalit sa pwesto niya? Kaya ko po. Panginoon, matagal na po akong nakaugat sa Jingbei. Pagdating sa koneksyon, kaya kong kontrolin ang lahat. Ako po ang pinakakarapat dapat na pumalit kay Lord Qiao para maging numero 1 sa Jingbei. Bukod pa rito, sinisiguro ko, mas magaling po ako kaysa kay Lord Qiao. Sisiguraduhin kong makakatulog ng mahimbing ang Panginoon. Talagang mga mukhang asong gubat kayo. Panginoon, walang mas babagay pa kaysa sa akin. Panginoon, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Habang buhay po akong magiging tapat sa inyo. Gusto mo ang pwesto ni Lord Qiao, CJ. Pero may isang kondisyon ako. Gusto mong palitan si Lord Qiao. CJ, pero may isang kondisyon ako. Panginoon, sabihin niyo lang po kung ano ang kondisyon ninyo. Gagawin ko po ang lahat para makipagtulungan. Natatakot akong hindi katapat, kaya patunayan mo ang katapatan mo. Sige po, paano niyo po gustong patunayan ko ang katapatan ko? Basta pilayin mo ang sarili mong mga paa at kamay. Papayagan kitang pumalit sa pwesto ni Lord Qiao. Pilayin ang sarili kong mga paa at kamay. Panginoon, masyado naman po yata kayong nagbibiro. Hindi ba't ikaw ang unang nagbiro sa akin? Totoo po ang lahat ng sinabi ko. Ginalaw talaga ni Lord Qiao ang 10 bilyong pondo para tulungan ang pamilya Lin, ang isang taong hindi tapat na tulad niya. Bakit niyo pa po siya pinapanatili? Kayong dalawa, nitong mga nakaraang araw, kung saan-saan kayo nagpupunta, gumagawa ng kung ano-anong kalokohan. Nakakahiya kayo. Anong ibig mong sabihin? Pati boses ko, hindi niyo nakikilala. Boses. Ang boses na ito, parang kay Guyong Xi. Impossible. Lumapit kayo at tingnan nyo. 就走近看看。 Kung sino talaga ako. 是谁？
Kung sino talaga ako. 是谁？ Guyongxi. Bakit ikaw? 是你呢？ Anong nangyayari dito? Nasaan ang Panginoon? Bakit ka nakatayo dyan? Hulaan mo. Ang kapal ng mukha mo, Guyongxi. Ang lakas ng loob mong magpanggap na Panginoon. At nakaupo ka pa dyan. Inakit mo kami rito para magyabang. Ngayon mas gumagaling ka na sa pag-arte. Hindi ba? Guyongxi. Talagang isa kang multo na hindi umaalis. Paano mo nalaman? Napupunta kami rito ngayon. At naglakas loob ka pang magpanggap bilang Panginoon. Kung malaman ito ng Panginoon, siguradong babalatan kanya ng buhay. Ang boses na ito, bakit parang pamilyar? Sinasayang mo lang ang laway ko kanina pa. Tapos ka na ba? Guyongxi, lumalaki na talaga ang ulo mo. Mas gumagaling ka na sa pag-arte, hindi ba? Sinabi ko na sa iyo. Sa tuwing magkikita tayo, ipapadala kita sa impyerno. Unang beses, pinabagsak ko ang pamilya Xi 第二 ninyo. 次，我让你张家要饭。 Ito na ang pangatlong beses. Hulaan mo. Guyongxi. Anong kakayahan meron ka para mapabagsak ako at maging pulubi? Hindi ba't umaasa ka lang kay Lin Yifeng? Kung wala si Lin Yifeng, wala kang kwenta. 不是， Talagang mas kinamumuhian ko na. Ang sarili ko noon, bakit ako sumama sa isang tangang basura tulad mo? Tanga! Bobo, ilang taon tayong nagsama. Ang makasama ako ng ilang taon ay isang malaking biyaya para sa pamilya mo. Napakaswerte mo na. Tingnan mo nga ang katayuan mo. 你看看我什么身份？ Paano ka naging karapat-dapat sa akin? Huwag ka nang makipag-usap ng walang kwenta sa kanya dahil wala rito ang Panginoon. Hindi na natin kailangang mag-aksaya ng oras dito. Tayo na, hanapin natin ang Panginoon. Nagpapanggap ka bang tanga o tanga ka talaga? Ang Panginoon na sinasabi mo ay ako. 就是我。 Nagsasalita ng kalokohan. Kung ikaw ang Panginoon, marunong na ring umakyat sa puno ang baboy. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan sa akin dito, pwede ba? Balang araw babalatan din kita ng buhay. Subukan mo. Lord Kiao. Lord Kiao, bakit ka nandito? Nagbibigay pugay sa Panginoon. Ano ang tawag mo sa kanya? Mga bulag ba kayo? Siya ang Panginoon. Paano mangyayari ito? Impossible. Si Guyongxi ay tumira sa bahay namin ng 2 taon. Paano siya naging Panginoon na nasa itaas ng lahat? 有可能。 Xeyochen. Isa ka talagang palakas sa ilalim ng balon. Ano ba ang alam mo? Kayong dalawa. Paulit-ulit na inapi ang Panginoon. At binastos ang Panginoon. Anong parusa ang nararapat sa inyo? Ako ay bulag. 狗眼， Panginoon, pakiusap patawarin niyo po ako. Niloko mo ako. Guyongxi. Ang tagal mo akong niloko. Ikaw pala ang Panginoon na nasa itaas ng lahat. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kung hindi ang pamilya Xi natin, ay matagal na sanang umasenso. Karapat-dapat ba ang pamilya Xi ninyo? Panginoon, Yongxi, Panginoon. Mahal talaga kita. 你啊， Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Bumalik ka na sa akin. Sumpa ko, sumpa ko. Sumpa ko, sumpa ko. Tiyak na itatrato kita ng mabuti. Ngayon kapag nakikita kita, nandidiri lang ako. Lord Kiao. Ipagpatuloy ang pagsampal. Ano? Ngayong nakita mo ako. Nagulat ka ba? Kahit patayin mo ako, hindi ako makapaniwala. Ang Panginoon sa likod ni Lord Kiao ay ikaw pala. Lahat ng ito ay dahil kay Xiuchen. Nilinlang niya ako. Ang aming pamilyang Jiang at ikaw ay walang anumang alitan. Kung gusto mong magparusa, parusahan mo sila. Pakiusap Panginoon, bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay. Ngayon ay itatapon mo na ako. Ano ang sinabi mo noon? Tumahimik ka. Dahil nakasakit ka sa Panginoon. Kaya kita ginamit. 够了。 Pakiusap Panginoon, maging makatarungan ka. May mukha ka pa bang ihaharap? Tama na. Hindi ito lugar para mag-away kayo. Hahayaan kong mabangkarote ang pamilyang Jiang at mamalimos ang pamilyang Xi. Ang mga parusang ito ay sapat na paggalang sa inyo. Panginoon, ang aming pamilyang Jiang ay hindi maaaring mabangkarote. Ang aming pamilyang Jiang ay may 12 ng bibig na pakakainin. Paano kami mabubuhay kung mabangkarote? Nang gumawa ka ng masama, dapat naisip mo ito. Nang paulit-ulit mo akong hiyain, dapat naisip mo rin ito. Nang puntiryahin ninyo ang pabrika ng pagkain ni Lin Yifeng upang lasonin at saktan, mas lalong dapat naisip mo ito. Anong paglalason ang sinasabi mo? Wala akong nilason. Gusto mo pa bang magdahilan? Panginoon, talagang wala akong nilason. 投毒啊！ Pakiusap Panginoon, maging makatarungan ka. Kung gayon, ipapaalam ko sa iyo ng malinaw bago ka mamatay. Lord Kiao, dalhin mo rito si Kitu. Masusunod po. Sinong A2?
Nabanggit ko na si Itu. Nagpapanggap ka pa rin bang tanga? Jiang Qingqi, tingnan mo kung sino ito. Paano ninyo siya nahanap? L2. Magsalita ka ng totoo. Si Pangulong Gu na ito. Binigyan niya ako ng pera. At inutusan akong pumunta sa pabrika ng pagkain ng pamilyang Lin para maglason. Sinisiraan mo ako. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi kita kilala. Umakin ka na Pangulong Gu. Ibinigay ko na ang lahat ng ebidensya kay Lord Kiao. Kahit maliit na bagay hindi mo magawa. Sana pinatahimik na kita. Jiang Qingqi, may silbi pa ba ang pagsasabi nito ngayon? Inudyukan mo ang iba na maglason, na nagdulot ng malubhang insidente sa kaligtasan. Jiang Qingqi, ngayon natatakot ako na, hindi na ito tungkol sa pagkabangkarote. Maghanda kang makulong habang buhay. 坐牢。 Ngayon natatakot ako na hindi na ito tungkol sa pagkabangkarote. Maghanda kang makulong habang buhay. 好坐牢吧。 Ikaw. Ngayon ay sumusuka ka na ng dugo. Paano na sa susunod? Kailangan pang magluwa ng maraming dugo. Panginoon, mas gugustuhin pa ng pamilya Jiang ko na mabangkarote. Mas gugustuhin ko pang mawalan ng kahit isang kusing. Panginoon, huwag niyo po akong ibigay sa mga otoridad. Kung hindi, sira na ang buong buhay ko. Alam mo rin palang sira na. Pero ang mga sinasabi mong iyan, ay hindi ikaw ang magdedesisyon. Panginoon, palampasin niyo na po ako, Panginoon. Kung maisilbi ang pagluhod at pagmamakaawa, para saan pa ang batas, mga tauhan? Dalhin si Itu at ang basurang ito. Ibigay sa mga otoridad. Dalhin na. Panginoon, parang awan niyo na po, buhayin niyo ako. Seiyochen. 是 Tapos ko nang asikasuhin si Jiang Qingqi. Ikaw na ba ang susunod? 哎呀， Seiyochen. 是 Tapos ko nang asikasuhin si Jiang Qingqi. Ikaw na ba ang susunod? 哎呀， Panginoon, wala po akong alam sa paglason. Hindi po ako kasali. Kung alam mo ang lugar mo, lumayas ka na. Ngayong araw, gagawin ko kayong mga tao ng pamilya Xi na mamalimo sa kalsada. Kung hindi, 看不到。 kahit ang karapatang mamalimo sa kalsada, ay mawawala rin sa inyo. Panginoon, alam ko na po ang pagkakamali ko. Maaari mo bang isaalang-alang na naging mag-asawa tayo? Huwag ka namang maging ganyan kalupit, pwede ba? Malupit, simula pa lang ito. 仅是个开始。 Sinasabi ko sa iyo, simula ngayong araw, gagawin kong 路 impyerno ang bawat araw mo. Hoy, ang tagal na nilang dalawa sa labas, hindi pa rin bumabalik, wala naman sigurong nangyaring masama, ano? Nako, huwag kang ang magsalita ng ganyan, hindi ka ba pwedeng umasa ng maganda? Pinapahalagahan sila ng Panginoon. Naghahanda sila ng sorpresa para sa atin. Naghahanda ng seremonya iyon. Tama iyon. Maghintay ka lang, mamaya lang ay darating na ang magandang balita. Tingnan mo, nandito na ang magandang balita. Kuya Yuchen, nakabalik ka na. Nasaan ang tatay ko? Bakit hindi mo siya kasama? Yuchen, nakita mo na ba ang Panginoon? Kamusta ang pag-uusap ninyo? Si Yuchen, magsalita ka naman, nasaan ang tatay ko? Ang tatay mo, siya. Hindi na siya makakabalik. Ano ka mo? Hindi na makakabalik ang tatay ko. Ano ba talagang nangyari? Anak, anong nangyari? 是啊， Nakita na namin ang Panginoon. Anong sinabi ng Panginoon? Ano ba talagang problema? Ang Panginoon na nasa ilalim ng isa at nasa itaas ng 10,000 ay walang iba kundi ang dati kong asawa, si Guyongxi. Ano? Si Guyongxi. Paano nangyari iyon? Si Guyongxi. Baka naman nagkakamali ka lang. Nga, paano mangyayari iyon? Si Guyongxi, na nasa pamilyaksi natin ng ilang taon. Paano siyang naging Panginoon? Siguradong nagkakamali ka lang. Lumuhod na si Lord Kiao sa harap niya. Pwede bang magkamali iyon? Tapos na. Sa pagkakataong ito, tapos na talaga ang pamilyaksi natin. Nasaan na ang tatay mo ngayon? Naimbestigahan na ni Guyongxi. Nagpadala ang tatay mo ng tao sa pabrika ng pamilya Lin para manlason, malinaw ang ebidensya. Nahuli na rin ang nanlason. Ibinigay na ang tatay mo sa mga otoridad. Hindi na siya makakalabas habang buhay. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa iyo, aabot ba sa ganito ang pamilya ko? Jiang Xuero, kung hindi mo ako inakit. 勾引老子！ Makikipaghiwalay ba ako kay Guyongxi? Siya ang Panginoon. 我 Kasalanan mo ang lahat kaya nasira ang buhay ko. Tapos na talaga ang lahat. 来晚了， Lin Yaifeng, Guyongxi. 顾嘉怡， Huwag niyo akong sisihin kung maging malupit ako.
Panginoon, nakulong na si Jiang Qingqi. Iyan ang nararapat sa kanya. Si Yu Chen, babantayan ko siya. Ang ari-arian ng pamilya nila ay tuluyan ng naubos. Simula bukas, mamamalimos na sa kalsada ang buong pamilya nila. Alam ko na, makakaalis ka na. Opo. Hello, Young Master Lin. Ang lahat ng problema ng pamilya Lin ay naayos na. Sobrang saya ko ngayon. Gusto sana kitang ilibre ng pagkain. Hindi ko inaasahan na magiging maayos ang lahat. Malaki ang naitulong sa akin ni Lord Kiao ngayon. Ngayong nahuli na ang totoong salarin, nakalaya na rin ang tatay ko. Bumalik na rin sa normal ang pamilya Lin. Kahit pa, mas dumami pa ang mga order kaysa dati. Kung ganoon, dapat kang magpasalamat ng maayos kay Lord Kiao. Siyempre naman, inilipat ko na sa kanya ang 10 bilyong puhunan. Ngayon ay naghahanda na akong bayaran siya ng interes. Ang galing mo talagang mag-isip. Kaya lang, hindi ko talaga maintindihan. Hindi naman kami malapit ni Lord Kiao. Bakit niya ako tinulungan? Tungkol dyan. Sa totoo lang. Seiyo Chen, ang saya niyo yatang dalawa ngayon ah. Naglalakad-lakad at nagkukwentuhan. Ang sarap ng buhay niyo ha. Seiyo Chen, anong gusto mong gawin? Anong gusto kong gawin? Dahil sa miss mo, malapit na akong mamalimos. Ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Kailangan kong gumanti. Hindi ko inaasahan na ngayon ay magkakaroon talaga ako ng pagkakataon. Talagang matigas ang ulo mo. Ang mamalimos sa kalsada ay isa pa ring paraan para mabuhay. Baka makabawi ka pa sa susunod. Pero pinili mo pa rin ang kamatayan. Gusto mo bang sumunod sa biyenan mong si Jiang Qingqi? Manahimik ka. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ang pamilyaksi ko na maayos naman. Ang daan-daang milyong ari-arian na wala na lang bigla. Paano ko matatanggap iyon? Hindi ba mayaman kayong dalawa? Itatali ko kayong dalawa. Tingnan natin kung magkano ang makukuha ko. Seiyo Chen, nababaliw ka na ba? Sinasabi ko sa iyo, kung susubukan mong saktan kahit isang hibla ng buhok ni Yongxi, lalabanan kita hanggang kamatayan. Nakakaantig naman ng puso. Hindi lang siya ang gusto kong saktan. Pati ikaw, gusto ko ring saktan. Itali niyo silang dalawa. Yaman na ako habang buhay. Kayo lang, gusto niyo kaming itali. Ang galing mo talagang umarte. Bakit ang galing mong umarte ng ganyan? Inimbitahan ko ang mga kampiyon sa sandaang ito na pumunta rito. Hindi niyo pa rin ba kaya ang lalaki at babaeng ito? Nakasakit kayo ng napakaraming tao. Lumalabas ng walang dalang bodyguard. Ang pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito ay magiging pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay ninyo. Tingnan natin kung may kakayahan ka nga ba. Paano siya nakakapag-astang ganyan? Sugurin niyo para sa akin. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob. Sige, ituloy niyo lang. Hindi ba't nandyan ka pa? Sa ganyang maliit na panlilin lang, gusto mo pa akong igapos. Kailan ka pa natuto niyan? Bakit hindi ko alam? May daan sa langit pero hindi ka dumaan. Walang pinto sa impyerno pero pilit kang pumapasok. Bawat hakbang ay naghahanap ng sariling kamatayan. Lumayas kayo. Hindi ko inasahang ganyan pala kagaling ang galaw mo. Isang tira lang, napabagsak mo na ang mga kampiyon na iyon. Napabagsak na. Gusto pa naman kitang pasalamatan. Sa mahalagang sandali, itinaya mo ang buhay mo para protektahan ako. Pero sa huli, ikaw pa rin ang nagprotekta sa akin. Ah, nga pala. Nabanggit kita sa tatay ko. Sabi niya, gusto ka raw niyang makita kahit minsan. Sige, walang problema. Tatay, dinala ko si Yongxi para bisitahin ka. Kinidnap ang tatay ko. Siguradong kagagawan ito ni Xiao Chen. Talagang nawala na sa katinuan.
Huwag kang mag-alala, mag-iisip ako ng paraan. Hello, Lord Kiao. Kinidnap si Master Lin. Siguradong kagagawan ito ni Xiao Chen. Pumunta ka sa abandonadong pabrika para tingnan ang sitwasyon. Siguradong wala roon si Master Lin. Mag-iisip ako ng paraan. Tingnan mo kung may makukuha kang impormasyon. Pagdating ng oras, direktang makikipag-ugnayan ako sa iyo. Tumawag ka muna ng pulis para iligtas si Master Lin. Opo, Panginoon. Mag-ingat po kayo ng kaunti. Ang bilis nyo ring dumating. Mas mabilis ng 10 minuto kaysa sa inaasahan ko. Alam ko na ngang magkasama kayong darating. Tumigil ka na sa kalokohan na saan ang tatay ko. May gana ka pang questionin ako. Lin Yifeng, nasa mga kamay ko ngayon ang tatay mo. May gana ka pang maging mayabang. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? May daan sa langit pero hindi ka dumaan. Walang pinto sa impyerno pero pilit kang pumapasok. Binigyan mo ba ako ng daan para mabuhay? Sira na ang pamilya Xiko. Mula sa isang mayamang pamilya, naging pulubi sa kalye. Guyongxi, lahat ng ito ay kagagawan mo. Ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo. Binabalaan kita, labag sa batas iyan. Gusto mo ba talagang ipasok ang sarili mo sa kulungan? Huwag ka nang magsalita ng kalokohan sa akin. Ang panalo ay hari, ang talo ay bandido, ganoon lang iyon. Xiao Chen, sabihin mo, kahit anong gusto mo, maibibigay ko sa iyo. Basta pakawalan mo lang ang tatay ko. Hinihintay ko lang ang sasabihin mong ito. Gusto ko ng 10 bilyon. Nababaliw ka na ba? Saan ako kukuha ng 10 bilyon para sa iyo? Mayroon siya. 他有。 Nababaliw ka na ba? Paano siya magkakaroon ng 10 bilyon? Ibibigay ko. Basta pakawalan mo lang si Master Lin. May ibibigay ko sa iyo. Yongxi, ikaw. Lin Yifeng. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang nasa likod ni Lord Kiao. Siya ang Panginoon. Ano? Huwag muna nating pag-usapan ang iba. Pakawalan mo muna ang matanda. Tungkol sa pera, pumapayag akong ibigay sa iyo. Pero, kailangan kong makita ang tao. Anong karapatan mo para makipagtawaran sa akin? Huwag mong isipin na dahil kinidnap mo ang matanda, ay magagawa mo na ang gusto mo. Subukan mo lang. Sa loob ng 1 oras, kung hindi mo ipapaalam sa mga tauhan ko, mamamatay si Lolo Lin ng walang paglilibingan. Hindi ko talaga inaasahan. Ganyan ka pala kabaliw sa lalaking ito. Lahat ng ginagawa mo ay naghahanap lang ng sarili mong kapahamakan. Matagal na akong nawasak dahil sa iyo. Ano pa ba ang hindi ko kayang gawin? Wala akong pakialam kung ano ka, Panginoon man o hindi. Ngayong araw, kung hindi ko makukuha ang pera, mamamatay si Lolo Lin. Gusto ko ring makita kung hanggang saan ang kaya mong gawin para sa lalaking ito. Paano ililipat ang ganito kalaking pera? Alam kong may paraan ka. Kaya sabihin mo rin sa akin kung nasaan siya. Tigilan mo ang pagtatanong sa akin. Hanggat wala sa akin ang pera, hindi ko sasabihin sa iyo kung nasaan siya. Okay lang kahit hindi mo sabihin. Nagpadala na ako ng tao sa bahay mo. Sa bahay ko. Paano ko siya iiwan sa bahay ko? Guyongxi. Hindi lang sa bahay mo. Libu-libong tao na ang inutusan ko. Nahalughugin ang buong kabisera. Malapit na siyang mahanap. Kahit magpadala ka pa ng libu-libong tao, walang silbi. Hindi mo maiisip kung saan ko siya itinago. Walang bagay na hindi ko maiisip. Nasa isang liblib na lugar ba? Liblib na lugar. Maghahanap ako ng mataong lugar. Lugar kung saan sinaktan mo ako noon. Ano naman ngayon? Ang mataong lugar kung saan sinaktan kita noon. Bukod sa bahay mo ay ang kumpanya. Kung ganoon, sa Jingbei Hotel. Jingbei Hotel. Bilis. Sinabi ko na sa iyo, ang kalabanin ako ay paghahanap ng sariling kapahamakan. Guyongxi, papatayin kita. Dapat sana'y namamalimos ka na lang sa kalsada. Malaya ka pa sana, pero huli na ang lahat ngayon. Kumpirmado na ang kasong kidnapping. Tapos ka na. Ginusto mo yan. Guyongxi, hindi kita mapapatawad. Hindi kita mapapatawad. Tinulungan mo na naman ako sa isang malaking bagay. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo. Walang anuman.
Tinutulungan ko lang ang mga taong mabuti sa akin. Yung sinabi ko sa iyo noon na pag-isipan mo. Napag-isipan mo na ba ng mabuti? Kaya, simula ngayon, kailangan mo akong alagaan ng mabuti ha. Habang buhay. Naayos na si Guyongxi. Tapos na ang unang hakbang ng plano.